Inakala nila na wala siyang talento para maging isang adventurer dahil matututo lang siya ng pinakamahinang kakayahan, ngunit pagkatapos ng patuloy na pagsasanay dito sa loob ng maraming taon, ito ay lubos na nalulupig sa kanya. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Noir habang nakikita natin siyang nagtatrabaho sa paglilinis ng kanal. Pagtapos niya, pumunta siya sa construction job niya kung saan parang mas energetic siya kaysa sa iba. Binanggit ng kanyang manager na salamat sa kanya, magagawa nilang manatili sa kanilang schedule, ngunit bigla siyang nakarinig ng isang boses na humihingi ng tulong, at habang sinusundan niya ito, nakita niya ang mga sundalo na nakikipaglaban sa isang napakalaking man-eater. 15 taon bago nito, nakita namin si Noir na nakatira kasama ang kanyang may sakit na ina. Gumagawa siya ng tsaa para sa kanya, at papakainin niya ang mga kambing, ngunit ipinangako niya sa kanya na hindi siya lalampas sa bato. Nagsimula siyang umubo, at nagpakulo ito ng tubig para sa kanya, ngunit pinigilan siya nito at sinimulang linisin ang mukha nito. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil wala siyang magagawa para tumulong, at sinabi niya sa kanya na mamuhay kung ano ang gusto niya, dahil ayaw niyang sirain ang buhay nito sa pamamagitan ng pagiging pabigat sa kanya. Sa gabi, nagdadala siya ng sopas para sa kanyang ina, ngunit laking gulat niya dahil namatay na ito. Kinabukasan, gumawa siya ng libingan para sa kanya sa tabi ng kanyang ama, at pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang mga luha at bumalik sa trabaho, ngunit nalungkot siya nang malaman niyang kumakain siya ng hapunan mag-isa. Pagkatapos nito, nakahanap siya ng libro sa bahay at naalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa isang adventurer na hindi sumuko at palaging lumalaban sa kasamaan para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan, kaya naiisip niya ang payo ng kanyang ina na mamuhay ng gusto niya. Kinabukasan pagkatapos ng pagpapakain sa mga hayop, naglalagay siya ng mga bulaklak sa libingan ng kanyang mga magulang at itinala na aalis siya sa bayan sa unang pagkakataon upang maging isang adventurer. Lumabas siya sa kanyang paglalakbay at nagulat siya nang makarating siya sa isang malaking lungsod. Pagpasok niya dito, nasa sabik siyang makakita ng napakaraming tao at nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang mga adventurer na naglalakad. Pumunta siya sa guild, ngunit sinabihan siya ng guildmaster na umalis dahil hindi ito para sa mga bata, ngunit binanggit ni Noir na sinabihan siya ng mga gwardya sa harap ng lungsod na pumunta doon kung gusto niyang maging isang adventurer. Ayaw ng guildmaster na gumawa siya ng kalokohan dahil mag-aalala ito sa kanyang mga magulang, ngunit sinabi niyang patay na silang dalawa. Tinanong niya si Noir para sa kanyang pangalan at binanggit na walang sinuman sa kanyang edad ang nakarating sa guild. Ipinaliwanag niya na ang mga taong gustong maging bahagi ng Adventurer Guild ng Royal Capital ay dapat kumuha ng mga aralin sa Royal Training School kung saan sila sanayin para sa kanilang klase. Sinabi niya kay Noir na kung gusto niyang maging isang adventurer, kailangan muna niyang kumuha ng skill. Hindi rin pumapasok sa paaralan na may pag-asang maging esprimador dahil sa mga librong nabasa niya ay kaya nilang talunin ng isang higanting dragon sa isang indayog, ngunit pagkatapos ng ilang buwang pagsasanay, sinabihan siya ng kanyang guro na huminto dahil sa tingin niya, wala rin kung ano ang kinakailangan upang makamit ang kanyang layunin at kung magpapatuloy sila, ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Binanggit niya ang tanging bagay na natutunan ni Noir ay ang pag-iwas sa pag-atake, kaya pinayuhan niya siya na mas mabuti para sa kanya kung pipili siya ng ibang landas. Ngunit pumapasok siya sa isang warrior training school dahil para silang mga adventurer, ngunit pagkaraan ng ilang buwan, binanggit ng kanyang instructor na kahit na ibinigay na niya ang lahat sa pagsasanay, ang tanging bagay na bahagyang gumanda ay ang kanyang mga pisikal na kakayahan at kung patuloy niyang sa pagtulak sa sarili, mawawalan siya ng buhay. Nagpasya siyang huwag sumuko at pumasok sa lahat ng posibleng paaralan, ngunit sa huli ay tinanggihan siya ng lahat. Bumalik siya sa guildmaster, na nabigla na kahit na pagkatapos na dumalo sa 3 buwang mga programa sa pagsasanay ng bawat paaralan, wala siyang natutunan ni isang kasanayan, kaya sinabi niya kay Noir na hindi niya maaaring irehistro ang isang tulad niya sa guild. Hindi rin bumalik sa kanyang tahanan, ngunit sa halip na malungkot dahil sa kawalan ng anumang talento, nagpasya siya na kailangan niyang magtrabaho ng higit pa upang makamit ang kanyang mga layunin. Gumagawa siya ng espadang kahoy at naalala na sinabi sa kanya ng kanyang instructor kung patuloy siyang magsasanay ng isang kasanayan, maaaring ma-master niya ito, kaya nagpasya siyang maging master sa parrying. Makalipas ang 1 taon, nakita natin na si Noir ay may kakayahang umiwas ng 10 espada ng sabay-sabay at kahit wala pa siyang bagong kakayahan ay gumagaling pa rin siya. Makalipas ang 3 taon, hindi na siya makakalaban ng 100 espada, ngunit nabigo siya na hindi siya nakakuha ng mga bagong kasanayan, na nagpaisip sa kanya na ang kanyang pangarap na maging isang adventurer ay hindi na matutupad. Pagkalipas ng 10 taon, na-master na ni Noir ang parry skill at nagawa niyang iwasan ng 1,000 espada, ngunit wala pa rin siyang bagong kasanayan.
Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang habang sinusubukan niyang maging isang adventurer sa huling pagkakataon. Pumunta siya sa guild ng adventurer at sinabi sa kanila ang lahat ng kanyang kakayahan, ngunit iminumungkahi ng receptionist na pumunta muna siya sa mga paaralan ng pagsasanay, ngunit nabigla siya nang banggitin niya na napunta na siya sa lahat ng ito. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring magparehistro doon, ngunit nang siya ay aalis na, dumating ang guildmaster at nakilala niya siya. Hindi rin sinabi sa kanya kung paano siya nagsasanay sa buong panahon, ngunit ang tanging bagay na nagawa niyang makamit ay ang pagiging mas mahusay sa pagpaparyang. Sinabi ng guildmaster kay Noor ang tungkol sa iba't ibang hanay ng mga adventurer, na ang pinakamataas ay S at ang pinakamababa ay E. Para maging E-ranked hunter ang isang tao, dapat ay mayroon silang higit sa isang kapakipakinabang na kasanayan, kaya iniisip ni Noor na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko, ngunit sinabi ng guildmaster na mayroon talagang F-rank na hindi alam ng maraming tao. Hindi rin nasasabik at nagtataka kung makakapagrehistro siya para dito, ngunit binanggit ng guildmaster na may mga kondisyon para maging isang F-ranked adventurer. Pagbabawalan siya sa pagkuha ng anumang pakikipagsapalaran na may kinalaman sa pagpatay o paglabas ng lungsod upang mang-alap ng mga bagay, at ang tanging mga kahilingan na maaari niyang tanggapin ay ang iba't ibang gawain sa paligid ng lungsod. Sa tingin niya ay walang hanggal na maging hunter para lang gumawa ng mga walang kwentang gawain, pero gusto pa rin ni Noor na magparehistro. Ibinigay niya kay Noor ang kanyang lisensya, at siya ay may kumikinang natingin sa kanyang mga mata, dahil ito ay kanyang pangarap na maging isang adventurer. Nagsisimula siyang tumanggap ng mga gawain sa paligid ng lungsod, at patuloy niyang sinasanay ang kanyang kasanayan sa pagparry. Sa gabi, tinitingnan ni Noor ang kanyang lisensya at iniisip kung paano natupad ang kanyang pangarap na maging isang adventurer at makatulong sa mga tao, kaya wala na siyang mahihiling pa. Sa kasalukuyan, si Noor ay nabigla nang makita ang isang malaking baka, dahil nakita niya lamang ang mga ito sa mga libro. Sinubukan ng mga sundalo na protektahan ang isang batang babae, ngunit ang Minotaur ay sumugod sa kanila at hinamtos ang isa sa kanila sa isang pader. Sinubukan ng iba pang mga sundalo na umatake, ngunit sa isang indayog lamang ng palako nito, pinapatay nito ang lahat. Naghahanda itong salakayin ang dalaga, ngunit binato ito ni Noor ng bato upang maakit ang atensyon nito. Nagsimulang sumugod ang Minotaur patungo sa kanya, at habang sinusubukan nitong umatake gamit ang mga sungay nito, hindi rin pinipigilan ang pag-atake at itinulak ito sa isang pader. Bumangon ang Minotaur at nagpatuloy sa pag-atake gamit ang palako nito, ngunit napigilan ni Noor ang lahat ng pag-atake. Sinusubukan niyang maghanap ng opening para maka-counterattack, ngunit natatandaan niyang wala siyang kakayahan sa pag-atake, kaya wala siyang magagawa. Ibinaling ng Minotaur ang atensyon sa dalaga at akmang hahampasin ito ng palako. Hindi rin nagawang iligtas siya, ngunit ang kanyang espada ay nabasag sa mga piraso. Sa palagay niya ay hindi siya maaaring maging isang bayani, ngunit gusto pa rin niyang protektahan ang babae, dahil sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang isang adventurer ay hindi sumusuko anuman ang sitwasyon. Huling umatake ang Minotaur, at hinaranggan ito ni Noor gamit ang kanyang putol na espada, na nagpapalipad sa palakol at pumutol sa ulo nito. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang si Lin, na nagpapasalamat kay Noor sa pagliligtas sa kanyang buhay, ngunit kapag tinanong niya ang kanyang pangalan, umalis siya nang hindi sinasabi sa kanya, na nagsasabing hindi siya mahalaga. Habang siya ay naglalakad sa paligid ng lungsod, nagulat siya sa kung gaano siya nakipagpunyagi laban sa isang baka na hindi man lang demonyo, kaya naisip niya na kailangan niyang magtrabaho ng mas mahirap. Isang batang babae na nagngangalang Ines ang lumapit kay Lin at humingi siya ng tawad sa hindi niya pagsama, ngunit naalala ni Lin na siya ang nagsabi sa kanya na huwag sumama sa kanya, kaya hindi niya kasalanan. Nag-ambala sila ng isang lalaki na nagngangalang Darkin, na nagsabi sa kanya na bumalik sa kastilyo, dahil gusto siyang makita ni Lord Rain. Pagkatapos makipag-usap sa kanya, tinanong ni Rain si Darkin kung totoo bang may Minotaur sa lungsod, dahil sila ay mga demonyo ng abyss at nasa pinakamalalim na bahagi lamang ng mga piitan. Kinumpirma ito ni Darkin, at naniniwala si Rain na pinatawag ito ng isang tao. Sinabi niya na nakakita sila ng singsing sa katawan ng isang mangangalakal, na pinaniniwala ang pinagmulan ng pagpapatawag. Matapos ang kanilang investigasyon, napag-alaman na ang singsing ay may mataas na kadalisayan na hindi matagpuan sa merkado. Sinabi ni Rain na ang mga Minotaur ay mga A-level na demonyo, kaya kahit ang mayayamang tao ay hindi basta-basta makakabili ng mga bagay para makuha ang mga ito. Kaya binanggit ni Darkin na ang crest sa singsing ay mula sa Magic Empire ni Derrida. Ang pinuno ng Derides ay palaging laban sa kanila, ngunit sila ay nagulat sa kung paano siya ay hindi kahit na itinatago ang kanyang sarili.
Naniniwala sila na bukod sa pagpatay kay Lin, ang pangunahing layunin niya ay magsimula sila ng digmaan sa kanya. Iniisip ni Rain na kailangan niya ang mga labi mula sa Dungeons of the Lost, na siyang mapagkukunan ng kanilang kaharian. Binasa ni Rain ang ulat tungkol kay Nor, at nakita niyang natalo niya ang Minotaur, ngunit nawala siya nang sinubukan nilang sundan siya. Samantala, pumunta si Nor sa guild kung saan ang master ay hinalinhan nang makitang siya ay buhay, ngunit si Nor ay nalilito kung bakit siya nag-aalala tungkol sa kanya. Binanggit niya kung paano lumitaw ang isang demonyo sa pasukan ng piitan, na malapit sa pinagtatrabahuan ni Nor, kaya nag-alala sila nang hindi siya bumalik sa guild. Nagtataka ang master kung bakit marumi ang kanyang mukha, kaya binanggit niya na nilinis niya ang mga drains bago pumunta doon. Sinabi sa kanya ng master na dapat siyang gamaan na hindi niya nasagasaan ang demonyo, dahil siya ay dating isang rank A na mangangaso, at mamamatay siya kung haharapin niya ito, kaya't nakahinga si Nor na kailangan lang niyang harapin ang isang baka. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa demonyo, at humanga siya nang mapansin ng master na natalo siya ng isang misteryosong lalaki sa isang pag-atake lamang. Matapos siyang bayaran para sa kanyang trabaho, iniisip niya kung naisip na ba ni Nor na makakuha ng normal na trabaho dahil gagawa siya ng paraan ng hindi kukuha ng 30% cut ang guild. Biglang sumulpat si Lin sa likod ni Nor at binanggit na natagpuan niya ito gamit ang kanyang malayuang kasanayan sa pagdetect, na nagpaisip sa kanya na ang kanyang klase ay dapat na isang magnanakaw, ngunit sinabi niya na siya ay isang salamangkero, ngunit alam niya ang lahat ng 6 na sistema ng kasanayan. Napagtanto niyang lahat ng tao sa guild ay nanunood sa kanila, kaya hiniling niyang makipag-usap sa kanya sa labas. Kinaila siya ng guild master sa isang tabi at tinanong kung ano ang ginawa niya, ngunit tiniyak niya sa kanya na wala siyang ginawang anumang bagay na magdadala sa kanya ng problema. Pumunta siya sa labas kasama si Lin, na gumagamit ng soundproofing at concealment skills para walang makarinig sa kanilang usapan. Nagtataka siya kung ano ang gusto nitong pag-usapan, at gusto lang niyang pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay, dahil hindi lamang siya nakatulong sa kanyang mga aksyon, kundi nailigtas din ang buhay ng hindi mabilang na mga tao sa bansa. He mentions she's highly skilled, kaya sa tingin niya ay nakialam lang siya sa laban, pero hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung hindi siya nito tinulungan. Nag-aalok siya na gantimpalaan siya para sa kanyang mga aksyon, ngunit sinabi niya na ang kanyang pasasalamat ay sapat na para sa kanya. Binanggit niya ang kanyang ama na gustong makipagkita sa kanya, at siya rin ay isang taong may katayuan, kaya't hindi niya ito maaaring pabayaan ng hindi nagbibigay sa kanya ng isang bagay, ngunit kahit anong ibigay nito sa kanya, hindi niya ito tatanggapin. Siya ay nagsimulang umiyak at napapansin na hanggang sa tanggapin niya ang isang bagay mula sa kanya, hindi siya kikilos, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan, kaya pumayag siyang makipagkita sa kanyang ama. Nang makarating sila sa kanyang bahay, nagulat si Nor sa laki nito, samantalang tinanong ni Lin ang kanyang pangalan. Nakita niya si Ines at hiniling niyang dalhin sila sa kanyang ama, kaya naisip ni Nor na siya ang kanilang kasambahay, ngunit tila nag-iingat siya sa kanya. Nakatagpo sila ng isang lalaki na nagngangalang Gilbert, na nagsimulang magtanong tungkol kay Nor, ngunit sinabihan siya ni Ines na tumabi, dahil si Nor ay bisita ni Lin. Sinabihan niya si Gilbert na sumama sa kanila, dahil sa tingin niya ay mas makakabuti ang pagkakaroon ng mas maraming escort kung sakaling may mangyari. Samantala, tinalakay ni Rain and the King kung paano hindi pinapahalagahan ni Derrida ang kanilang non-aggression treaty, at sinabi ni Rain na maliwanag ito sa kanilang huling pagkikita kung saan gusto niyang bigyan siya ng karapatan sa mga piitan. Dumating si Nor at ang iba pa, at napagtanto niya na ang ama ni Lin ay ang hari. Humihingi siya ng paumanhin sa pagdating niya na nakakasual na damit, dahil gusto ni Lin na pumunta kaagad, ngunit hindi ito pinansin ng hari. Si Nor ay humihingi ng paumanhin kung sakaling may masabi siyang hindi magalang, ngunit iniisip ng hari na mas madaling makipag-usap sa kanya. Pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanyang anak, at naisip ni Nor na makakauwi na siya ngayong nakilala na niya ito, ngunit tumanggi siyang bitawan ito nang hindi binibigyan ng gantimpala. Nais niyang malaman kung gusto ni Nor ng lupa o pera, ngunit tumanggi siyang tumanggap ng anuman, kaya inalok siya ng hari ng mga kayamanan mula sa piitan at binanggit na mayroon silang pinakamatandang piitan sa mundo, kung saan natagpuan ang marami sa mga pinakapambihirang bagay. Sinabihan niya si Nor na kunin ang kalahati ng mga gamit, at nakialam si Rain, na sinasabing masyado siyang mapagbigay, ngunit ayaw pa ring tanggapin ni Nor. Nakita niyang hindi interesado si Nor sa mga material na bagay, kaya kinuha niya ang espada sa kanyang trono at inialok sa kanya. Hinawakan ni Nor ang espada at nagulat siya sa sobrang bigat nito, ngunit nang makita ang reaksyon ni Rain, naisip niya na ito ay tiyak na hindi mabibili, kaya tumanggi siyang kunin ito,
ngunit binanggit ng hari na wala itong silbi sa kanya dahil sinunggaban niya lamang ito sa isa sa kanyang mga misyon, kaya tinanggap ni Nor ang espada, at habang inihahampas niya ito, lahat ay nagulat sa kanyang kapangyarihan. Hiniling ng hari kay Nor na sanayin ang kanyang anak, ngunit tumanggi siya dahil sa palagay niya ay wala siyang dapat ituro sa kanya. Pagkaalis niya ay nakita niyang kasing laki ng kanyang espada ang nililinas niyang drain kaya sa tingin niya ay makakatulong ito sa kanya. Pinigilan niya si Ines, na humihingi ng tawad sa kanyang kabastusan sa kanya at binanggit na kasama niya si Len para protektahan siya, kaya nagpapasalamat siya na iniligtas niya ang kanyang buhay. Gusto niyang tulungan si Nor sa kahit anong gusto nito, at tinanggap niya ang alok nito para hindi na siya mapanatili doon. Binalaan ni Ines si Nor na habang hindi iniisip ng hari at Len ang kanyang pag-uugali, hindi niya ito matitiis sa parehong paraan. Pagkatapos nito, pinigilan siya ni Gilbert, na gustong ipakita sa kanya ni Nor ang kanyang lakas, ngunit gusto niyang umuwi. Iminumungkahi ni Gilbert na magkaroon ng isang kunwaring labanan, at sa tingin niya ito ay isang magandang pagkakataon para sa isang bagong adventurer na tulad niya, kaya kumuha siya ng isang kahoy na espada at naghanda upang labanan. Hindi alam ni Nor kung gaano kalaki ang laban na kaya niyang gawin laban sa kanya, ngunit nagpasya siyang gamitin ang pagkakataon upang matuto hanggat kaya niya. Nagsimula ang laban at sinimulan siyang salakayin ni Gilbert gamit ang kanyang sibat, ngunit madaling naiwasan ni Nor ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Nakita niyang mabagal si Gilbert, at sa palagay niya ay tiyak na nagpipigil si Gilbert, kaya itinigil niya ang labanan at sinabihan siyang lumaban ng mas seryoso. Nagtataka si Gilbert kung hindi niya malay dahil normal na tao si Nor, pero binago niya ito. Muli siyang nagsimulang umatake, at nakita ni Nor na mas mabilis siya kaysa dati, ngunit nagulat siya na iniwan ni Gilbert ang kanyang sarili ng malawak pagkatapos ng bawat pag-atake. Nadidismaya si Gilbert dahil nagdudugtong ang kanyang mga pag-atake, ngunit naisip ni Nor na hindi pa rin siya seryosong nakikipaglaban. Hiniling niya sa kanya na pabilisin pa, at nang makita ang hitsura sa kanyang mukha, iniisip niya kung si Gilbert ay nakikipaglaban na ng buong lakas habang siya ay lumalakas dahil sa kanyang pagsasanay. Nagalit si Gilbert at gumamit ng kasanayan sa pag-atake, ngunit nabigla siya nang hindi pa rin siya nito tinamaan at tinanggap ni Nor ang pagkatalo kahit na nakaiwas sa pag-atake. Pagkaalis ni Nor, iniisip ng lahat na nakaligtas siya dahil gumamit si Gilbert ng isang sibat sa pagsasanay, at binanggit nila na ang isang talento tulad ni Gilbert ay napakabihirang. Iniisip ni Gilbert kung paanong mula nang makapulot siya ng sibat, alam niyang may talent siya para rito. Ngunit hindi nagtagal ay nainas siya dahil wala na siyang makakalaban sa kanya. Bumalik siya sa Royal Kaput matapos marinig ang balitang lumalala ang kanilang relasyon sa mga karatig bansa. Sinimulan niyang multuhin ang mga demonyo, at nang marinig niyang may isang malakas na sumapi sa pulutong, hinamon niya ang mga ito na makipaglaban, ngunit madali niya itong natalo. Nakikipag-usap siya sa kanyang guro tungkol sa kung paano magiging mas kawili-wili ang buhay kung marami pang taong kasing lakas niya, kaya nagtataka ang kanyang guro kung ano ang iniisip niya tungkol kay Ines, at sa palagay niya ay malakas ito sa ibang paraan, ngunit sa isang kunwaring labanan ay gagawin pa rin niya, talunin siya. Iniisip ni Gilbert na dapat ay naiinip din ang kanyang guro dahil kailangan niyang sanayin ang mga sundalong hindi kasing lakas sa kanya, ngunit itinuturing niyang tungkulin niya ito, dahil alam niyang hindi siya mananalo sa isang digmaan sa kanyang sarili, gaano man siya kalakas. May binanggit siyang mas malakas pa sa kanya na maaaring lumitaw balang araw, at umaasa si Gilbert na darating ang oras. Matapos marinig ang tungkol kay Nor, gusto niyang malaman kung anong klaseng tao siya, ngunit nang makita niya ito, hindi niya akalain na siya ay sapat na malakas upang talunin ng isang Minotaur, ngunit hindi pa rin siya makakarating ng kahit isang pag-atake sa kanya. Sinubukan pa niyang hampasin siya ng kanyang pinakamalakas na atake, alam niyang papatayin siya nito kapag tumama ito, ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay. Napahiya rin siya nang magdesisyon si Nor na aminin ang pagkatalo kahit nanalo siya sa laban, pero excited din si Gilbert na may sumulpat na kayang lumaban sa kanya. Samantala, iniisip ni Nor kung gaano kahanga-hanga ang huling pag-atake ni Gilbert, at sa tingin niya ay nagpigil si Gilbert para maiwasan niya ang pag-atake. Nagsisimula na siyang mag-isip na lumakas na siya, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang magsumikap. Kinabukasan, nagulat si Nor kung gaano kadali niyang linisin ang kanal gamit ang kanyang bagong espada. Nagtataka siya kung paano pa niya magagamit ang espada para tulungan ang mga tao, at lumitaw si Lin sa likod niya. Naaalala niya kung paano sinabihan siya ni Linus na huwag basta-basta kumilos sa harap niya, ngunit habang sinusubukan niyang maging formal, sinabihan siya ni Lin na magpahinga at iniisip kung may nagsabi sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa biglaang pagpapakita, at nagtataka si Nor kung ano ang gusto niya, kaya sinabi niya sa kanya na gusto niyang maging kanyang pahina. Hindi alam ni Nor kung ano ang kanyang sinasabi,
kaya ipinaliwanag niya na ang isang pahina ay isang taong aasikasuhin ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, at matututo lang siya sa gilid. Nangako siyang hindi niya ito guguluhin, at gusto lang niyang sundan siya, ngunit tumanggi ito. Iniisip niya kung hindi siya nasisiyahan sa isang bagay na nangyari sa kastilyo, o kung sa tingin niya ay napakabata pa nito para tulungan siya. Tinitiyak niya sa kanya na makakatulong siya, at binanggit niyang nakatanggap siya ng pinakamataas na marka sa lahat ng 6 na paaralan ng pagsasanay, ngunit sa palagay niya ay wala siyang maituturo sa kanya. Sinusubukan niyang kumbansihin siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga kakayahan, kaya gumawa siya ng mga yelo at tinutunaw ang mga ito gamit ang apoy. Pinutol niya ang isang malaking puno gamit ang isang kutsilyo, at pagkatapos ay ipinakita ang kanyang plasma sword at sinira ang isang puno. Sa palagay niya ay tiyak na humahanga si Nor sa kanya, ngunit sinabi pa rin ito sa kanya na hindi, at masama ang kanyang pakiramdam para sa kanya dahil sa tingin niya ay isang taong makapagtuturo sa kanya. Nagpasya siyang ipakita sa kanya ang kanyang walang kwentang kakayahan, para makita niyang hindi siya isang taong may kakayahang magturo sa iba. Habang pauwi si Ling, iniisip niya kung paano sa mga training school, lahat ng instructor ay nagkwento tungkol sa isang batang walang talento. Ang batang lalaki ay dumalo sa 3 buwang panahon ng pagsasanay ng lahat ng mga paaralan, at inisip ng lahat na walang sinumang may ganoong kaliit na talento ang maaaring umiral. Naalala niya noong ipinakita sa kanya ng instructor ng magic school na nagngangalang Okan na maaari niyang dagdagan ng kaunti ang kanyang maliit na flame skill, at mula noon, sinusubukan niyang gawin iyon, ngunit hindi nagtagumpay. Ngunit nang makita niya ang laki ng maliit na apoy ni Nor, hindi siya makapaniwala dahil mas malaki ito kaysa kay Okan, na kilala bilang pinakadakilang salamangkero sa mundo. Pakiramdam niya ay napahiya siya na sinubukan niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa gayong lalaki na hindi lang malakas sa katawan, kundi pati na rin sa isip, kaya naman hinding-hindi siya susuko kahit kanino. Alam niya na sa hinaharap, kakailanganin niyang pamunuan ang kaharian kasama ang kanyang ama at ang kanyang kapatid. Ang motto ng kanilang pamilya ay kailangang maging malakas ang dugong maharlika, kaya nagpasya siyang kailangan niyang matuto kay Nor kahit na ano paman. Sa gabi, muli siyang lumapit sa kanya, at nagpasya na sundan siya hanggang sa payagan niya itong maging estudyante niya, dahil alam niyang ang lakas na hinahangad ng kanyang pamilya sa mga henerasyon ay nasa kanya. Nakikita namin si Rain habang iniisip niya kung bakit ibibigay ng kanyang ama ang kanyang espada kay Nor. Nalaman namin ang likod noong ang hari ay isang adventurer, siya ay nakipag-usap sa Dungeon of Lost kasama ang kanyang 6 na soberano, at pagkatapos ng mga taon ng paggalugad, ang Black Blade ang pinakadakilang relic na natagpuan nila. Ginawa ito mula sa isang material na mas matigas pa kaysa sa mithril o orichalcum, at walang kahit anong makakamot dito, kaya nakilala ito bilang Unbreakable Blade. Ngunit nagtaka sila kung paano ito maaaring nasa ganoong masamang kalagayan kung ito ay hindi masisira. Iniisip ni Rain na baliw ang kanyang ama na ibigay lang ito, ngunit alam niyang may nagbabantang presensya na nagbabanta sa kanilang bansa, kaya tiyak na nagsusugal ang kanyang ama kay Nor. Nakita namin si Nor kasama si Len, at iniisip niya kung okay lang ba sa kanya na lumabas sa mga lansangan, ngunit binanggit niya na isa rin siyang adventurer. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang pumunta sa guild, at masaya siyang sundan siya, na tinatawag siyang sensei. Napagtanto niyang patuloy itong susundan siya, ngunit sa palagay niya ay makikita niya sa kalaunan na hindi siya katumbas ng halaga. Pumunta sila sa guild, at nagtataka ang master kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Nor na ito ay komplikado. Humihingi sila ng trabaho, at dahil rank B si Len, maaari silang pumunta sa isang goblin hunting job bilang isang party. Nagulat si Nor nang marinig ito, at nasasabik sa pag-aakalang makakahanap na siya ng trabaho sa labas ng lungsod. Nag-aalala siya na sinasamantala niya ang ranggo ni Len, kaya iniisip niya kung okay lang ba ito, ngunit masaya itong pumayag. Sinabihan sila ng master na pumunta sa Forest of Beasts, at ibalik ang mga tainga ng duwende bilang patunay. Nagtungo sila sa kagubatan, at tinanong ni Nor si Len tungkol sa mga duwende, kaya binanggit niya na karaniwan silang kumakain ng prutas at maliliit na hayop, ngunit mabilis silang lumalaki, at kapag naubusan sila ng pagkain, lumingon sila sa mga pamayanan ng tao, kaya nagpadala ang guild. Ang mga adventurer ay gugulin ang kanilang mga numero, ngunit hindi nila ito pinupunasan, dahil bahagi pa rin sila ng ecosystem ng kagubatan. Nagulat si Nor sa dami ng kanyang nalalaman, at sa tingin niya ay mas kakaunti pa ang maituturo nito sa kanya. Nagpatuloy sila sa mas malalim na kagubatan, ngunit nakakapagtaka na wala pa silang nakakaharap na mga duwende. May nakita si Len sa malayo, kaya nagpasya silang tingnan ito, ngunit pagdating nila, binanggit niya na nawala ang presensya. Nagpatuloy sila sa paglilibot, at nakita nila ang katawan ng isang duwende.
Ginagamit ni Len ang kanyang uncover spell, at ipinakita nito ang isang napakalaking jack na goblin. Hindi makapaniwala si Nor kung gaano kalaki ang mga duwende, ngunit sinabihan niya si Len na huwag mag-alala, dahil ang mga duwende ang pinakamahinang halimaw. Kinikilala ito ni Len bilang isang Goblin Emperor, isang subspecies ng Goblin King, na artificial na nilikha gamit ang ipinagbabawal na pananaliksik. Kinikilala niya ito bilang isang banta ng uri ng sakuna, ngunit iniisip niya kung paano nasasabik si Nor na labanan ang mga goblins, kaya sa palagay niya ay hinulaan niya ito, at nagpasya siyang sundin ang kanyang pamumuno. Sinisingil ng duwende si Nor, ngunit pinipigilan niya ang mga pag-atake nito. Sinimulan siya nitong itulak pabalik, ngunit muli siyang hamarang, na nagbibigay ng pagkakataon kay Len na atakihin ito. Ngunit iniiwasan ng duwende ang lahat ng kanyang mga spell. Nagsimula itong maghagis ng mga puno sa kanila, ngunit nagawang patumbahin sila ni Nor. Napansin ni Len na masyadong mabilis gumaling ang duwende, kaya sinabihan niya si Nor na puntiryahin ang hiyas sa ulo nito. Ang duwende ay naghagis ng maraming puno sa kanya, sinusubukan kung gaano niya kakayanin, at sa palagay niya ay hindi niya mapoprotektahan si Len, ngunit bigla itong gumamit ng hangin para tanggayan silang lahat. Agad na gumaling ang duwende mula sa pinsala, at naisip ni Nor na wala siyang pagkakataong sirain ng bato. Ngunit nakakuha siya ng ideya, at sinabihan si Len na gamitin ang kanyang hanging putok sa kanya. Sinabi niya na maaari itong pumutok sa isang pader ng kastilyo, kaya hindi siya mabubuhay, ngunit sinabi niya sa kanya na sabog ang kanyang espada. Naghahanda ang duwende sa pag-atake muli, ngunit ginamit ni Len ang kanyang wind blast, tinutulak si Nor ng napakabilis. Tumalon siya para umatake, at nagawa niyang matamaan ang hiyas, pinaalis ito sa ulo ng duwende. Nagsimula itong sumigaw sa sakit, at nakuha ni Len ang hiyas. Sinabihan siya ni Nor na tapusin ito, kaya ginamit niya ang kanyang Hellfire spell para tapusin ito. Hindi makapaniwala si Nor kung gaano katigas ang isang duwende, kaya sa tingin niya ay kailangan pa niya ng karagdagang pagsasanay bago siya muling sumubok. Nakatanggap si Rain ng ulat tungkol sa Goblin Emperor, at nalaman namin na ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa isang normal na hari ng Goblin. Sinabi ni Rain na ang hiyas ay isang napakalaking bato ng mana, at sa tingin niya ay ang Magic Empire ang nasa likod nito. Bumalik sa guild, ipinagmamalaki ng Master si Nor dahil sa wakas ay nakipag-away siya sa isang duwende, ngunit sinabi niyang mas mahirap ito kaysa sa inaasahan. Ibinigay niya kay Len ang lahat ng kredito, sinabing tumulong lang siya, ngunit sinabi niya na ito ay kabaligtaran. Iniisip niya kung paano iniisip ng karamihan sa mga adventurer na hindi malaking bagay ang mga goblins, ngunit ipinagmamalaki niya ang kanyang unang pamamaril. Binanggit niya kung gaano ito kalakas, at ang hiyas sa ulo nito, kaya nagsimulang isipin ng Master na hindi ito isang regular na duwende, ngunit sumang-ayon si Len kay Nor at tinawag na lang itong isang normal na duwende. Kiniling ng amo ang tainga ng duwende, ngunit napagtanto nilang nasunog nila ang buong katawan, kaya't sila ay mababayaran. Nakatanggap si Rain ng isang ulat, na binanggit na ang mga kakaibang bagay ay nangyayari sa lahat at sa palagay niya ay nasa likod nito ang kanilang mga kaaway. Kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tugisin sila at ipatawag ang 6 na soberanya habang napagtanto niyang ang Magic Empire ay nagbabalak na salakayin ang kaharian. Nakita namin si Nor na kumakain kasama si Len, at nalaman namin na nagpa siya ang Guildmaster na bayaran sila dahil gusto niyang ipagdiwang nila ang kanilang unang pamamaril. Iniisip ni Nor na ang lasa ng pagkain ay kamangha-mangha, ngunit iniisip niya kung gaano katagal mananatili si Len, na iniisip na ang kanyang pamilya ay nag-aalala tungkol sa kanya. Nagpasya siyang umuwi, nangako na sasama siya muli, ngunit biglang lumitaw si Rain, na nagsasabi sa kanila na magtungo sa distrito ng bundok. Binanggit niya na magbibigay siya ng karwahe para sa kanila, at nangako siyang babayaran si Nor, kaya pumayag siyang gawin ito. Pumunta sila sa distrito ng bundok, at nalaman namin na tinanggap ni Nor ang gawain dahil gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng sumakay ng karwahe. Nasisiyahan siya sa paglalakbay habang iniisip ang pagbisita sa ibang mga bansa bilang isang adventurer, at si Len ay humingi ng tawad para sa kanyang kapatid, sa pag-aakalang binigyan niya si Nor ng isang mahirap na gawain. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil binabayaran siya para dito, at binanggit niya na may utang siya sa kanya para sa pangangaso ng goblin. Nalaman namin na inutusan sila ni Rain na huminto sa distrito ng bundok bago magtungo sa banal na estado ng Mithril. Umaasa si Len na walang masamang mangyayari sa kanilang paglalakbay, at sinabihan siya ni Ines na huwag mag-alala dahil nandyan siya para protektahan sila. Nalaman namin na nakatanggap siya ng isang lihim na utos mula kay Rain, na nagsabi sa kanya na ang Royal Capo ay malapit nang mahulog sa krisis, kaya nakatanggap siya ng ulat na ito ay nawasak. Kailangan niyang dalhin sina Len at Nor kay Mithril. Ipinaliwanag niya na gusto niyang manatili sa kabisera,
ngunit ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa kanyang tungkulin na protektahan si Len, na sinasabing siya lamang ang mapagkakatiwalaan niya. Habang nagpapahinga sila, tinanong ni Nor si Ines kung okay lang siya, dahil mukhang balisa siya, kaya ipinaliwanag niya na may iniisip lang siya. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil paprotektahan niya siya, sinasabing mayroon siyang kalasag, ngunit nalilito siya, na sinasabi sa kanya na wala siyang dala. Ngunit ipinatawag niya ang kanyang banal na kalasag, at ipinaliwanag niya na maaari nitong harangan ang anumang bagay, kaya kailangan lang niyang magtago sa likod nito kung sakaling may mangyari. Naalala niya na sinabi sa kanya ni Len na mas malakas siya kaysa kay Gilbert, na napakatalino kaya nagawa niyang talunin ang isang dragon ng mag-isa. Iniisip ni Nor na hindi siya malapit sa kanilang antas, dahil nahirapan siyang talunin ng isang duwende, at sinabi niya sa kanya na napakatalino nito. Sa isang pagbabalik tanaw, nalaman natin na nagising si Ines sa kanyang kapangyarihan habang siya ay nasa orphanage, ngunit hindi niya sinasadyang nasugatan ang kanyang kaibigan. Nalaman ng mga soberano ang pangyayari, at sinabi nila sa kanya na pinagaling na nila ang kanyang kaibigan, ngunit gusto nilang makita ang kanyang kapangyarihan. Kaya't sinimulan niya itong gamitin, at tinawag nila itong regalo mula sa langit, na sinasabi sa kanya na maaari itong gamitin bilang isang espada o isang kalasag, at mayroon pa itong potensyal na sirain ang isang bansa. Nagpasya ang Sovereign Shield na si Dandelk na kunin siya, at natutunan niyang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan, habang sinimulan niyang makita siya bilang kanyang ama. Pero natatakot pa rin siyang masaktan ang mga tao sa paligid niya, kaya nagpasya siyang dumistansya. Ngunit nang magpakilala si Nor ay agad niya itong nakilala, dahil laging binabanggit ni Dandelk ang pangalan nito kapag may gulo, na sana ay nasa tabi pa rin siya. Kaya nakaramdam siya ng selos dahil palagi niyang iniisip si Nor, kahit na nanatili ito sa tabi nito. Sa kasalukuyan, binanggit ni Ines na nagsimula siyang sumama pagkatapos niyang makilala si Nor, ngunit alam niyang hindi niya maaaring hayaang mabulok ang kanyang damdamin, dahil kailangan niyang protektahan si Lin. Nakikita ni Nor ang isang landas sa bukirin ng Trigo, at binanggit niya na may nakikita siyang gumagalaw, dahil naramdaman ni Lin ang isang kakaibang presensya, kaya sinabi niya kay Ines na ihinto ang karwahe. Ginagamit niya ang kanyang uncover spell, at nabasag nito ang isang hadlang, at nagbubunyag ng isang halimaw. Samantala, si Darkin ay nag-uulat sa hari, na nagsasabing maraming mga hayop ang lumitaw sa paligid ng kabisera. Kaya't naglabas si Rain ng mga utos, na sinasabi sa kanya na ilikas ang mga mamamayan, at sa palagay ng hari ay si Derrida ang nasa likod ng pag-atake. Iniisip ni Rain na simula pa lang ito, at tinanong siya ng hari tungkol sa 6 na soberano, kaya ipinaliwanag niya na naipadala na sila. Ngunit sila ay nasa buong kabisera, dahil ang mga halimaw ay lumitaw sa iba't ibang mga lokasyon. Napagtanto ng hari na ang kanyang mga puwersa ay kumalat ng manipis, ngunit binanggit ni Rain na si Lin at ang iba pa ay ligtas, iniisip na dapat ay nakarating sila sa lungsod. Nakita namin ang isang batang lalaki kasama ang halimaw sa bukid ng Trigo, habang binabanggit niya na kailangan niyang patayin ang kanyang mga kaaway. Ngunit biglang nabasag ang harang niya, at inatake siya ng halimaw nang makilala ito ni Ines bilang isang Black Death Dragon, nagtataka kung ano ang ginagawa nito doon. Naghahanda siyang patayin ang bata, ngunit biglang sumingit si Norse, at pinigilan niya ang mga pag-atake nito. Ngunit alam ni Ines na lumitaw ang bata kasama ang halimaw nang gamitin ni Lin ang kanyang uncover spell. Naalala niya ang sandaling sinabi sa kanya ni Rain ang tungkol sa mga taong demonyo, na mga demi-human na may kakayahang kontrolin ang mga halimaw. Nalaman namin na lahat ay napupuot sa kanila, dahil 200 taon na ang nakalilipas, halos nawasak nila si Mither, kaya't ang mga tao ay nanghuli sa kanila hanggang sa punto ng pagkalipo. Ngunit sa palagay ni Rain ay buhay pa ang kanilang mga inapo, at naniniwala siyang may hinanakit sila sa mga tao. Napagtanto ni Lin na kinokontrol ng bata ang dragon, at alam ni Ines na hindi ito umaalis sa marshlands, kaya sa tingin niya ay pinaplano niyang dalhin ito sa kabisera. Ngunit nawalan siya ng kontrol dito, dahil nabigla siya nang gamitin ni Lin ang kanyang spell. Iniisip ni Ines na si Nor ay isang hanggal sa pagprotekta sa kanya, iniisip kung ano ang iniisip niya, at iniisip ni Lin na dapat nila siyang tulungan, ngunit pinigilan siya ni Ines. Napansin niya na ang dragon ay mabagal, sa pag-aakalang makakatagal siya hanggang sa dumating si Ines, ngunit biglang bumaril ng bola ang dragon, at alam niyang matatamaan ang bata kapag umiwas siya. Kaya't sinubukan niyang pigilan ito, ngunit bigla siyang nagsimulang dumudugo nang mapagtanto niyang ito ay lason. Gusto siyang tulungan ni Lin, ngunit pinigilan siya ni Ines gamit ang kanyang kalasag, sinabi sa kanya na malapit ng takpan ng dragon ang lugar na may nakalalasong ambon. Ipinaliwanag ni Ines na ang kanyang tungkulin ay protektahan siya, dahil siya lamang ang makakapagpabuhay sa kaharian, at iniisip ni Ines na si Nor ay mapapahamak,
dahil ang lason ng dragon ay lubhang nakamamatay. Naglalabas ito ng nakaalasong ambon, ngunit pinipigilan ito ng kalasag, at ginamit ni Lin ang kanyang purification spell. Ngunit napagtanto niya na ang ambon ay napatay na ang mga ibon, kaya siya ay nag-aalala, na iniisip na si Nor ay mamamatay, at si Ines ay nabanggit na gusto niya itong protektahan, ngunit sa palagay niya ay wala siyang magagawa para sa kanya. Ngunit habang nawawala ang ambon, napagtanto niyang nakikipaglaban pa rin ito para protektahan ang bata, kahit na malapit na itong mamatay. Napagtanto niya kung bakit napakataas ng tingin ni Dandelt sa kanya, dahil handa itong gawin ang lahat para protektahan ang iba, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Sa tingin niya ay para siyang tunay na kalasag, ngunit alam niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon, at patuloy siyang inaatake ng dragon habang nagpupumilit itong ipagtanggol ang sarili. Siya ay nagtatapos sa pagbagsak, at siya ay umubo ng kaunting dugo, ngunit iniisip pa rin niya na siya ay mananalo. Sa isang malayong lungsod, nakikita namin ang mga batang demonyo na nakakulong, dahil sila ay itinuturing na isinumpa para sa kanilang kapangyarihan na kontrolin ang mga halimaw. Binibigyan lamang sila ng mga scrap na makakain, at nakita namin na ang bata ay isa sa kanila. Siya ay binugbog dahil sa pagtingin sa kanyang Panginoon, at sa wakas ay 3 araw siyang walang pagkain. Nalaman natin na may kakayahan din siyang magbasa ng isip ng mga tao, at masasabi niya kung gaano sila napupuot sa kanya. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato, hindi man lang niya naisip na gumanti, ngunit isang araw, ang kanyang amo ay lumapit sa kanya na may dalang isang halimaw, sinabi sa kanya na gamitin ito upang matulungan ang bansa, na nangangakong gagantimpalaan siya at pakikitunguhan silang lahat ng mas mahusay. Hindi niya mabasa ang kanyang isip dahil may suot na mahiwagang kagamitan ang kanyang amo, ngunit sa tingin niya ay lagi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako. Kaya tumungo siya kasama ang halimaw, ngunit kapag nasira ang kanyang harang, nawalan siya ng kontrol sa halimaw, at tinamaan siya nito. Sa palagay niya ay nabigo niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit natutuwa siyang hindi siya nakasakit ng sinuman, at umaasa siyang maipanganak muli na may mas magandang buhay, kung saan maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa isang tao at makakain ng masasarap na pagkain. Ang dragon ay naghahanda sa pag-atake sa kanya, at siya ay nagpatahimik, ngunit bigla siyang pinoprotektahan ni Nor. Nagpaputok ito ng lason, at pinigilan ito ni Nor, ngunit apektado pa rin ang bata. Napansin ito ni Nor, kaya't ginamit niya ang kanyang pagpapagaling upang tulungan siya, at pinigilan ito ang kanyang pagdurugo. Ngunit nagpumiglas si Nor, at nagpaputok muli ang dragon, ngunit okay na ang bata. Patuloy na lumalaban si Nor, ngunit kalaunan ay bumagsak at umubo ng dugo, ngunit sa tingin niya ay okay pa rin. Sa isang pagbabalik tanaw, nakita namin si Nor sa kakahuyan na kumukuha ng mga halamang gamot. Inaayos niya ang mga ito pagdating niya sa bahay, ngunit may ilang hindi niya nakikilala, at nagpasya siyang gumawa na lang ng sopas sa kanila. Nalaman niyang masarap ito, ngunit lumalabas na ito ay lason, at halos hindi siya nakaligtas salamat sa kanyang mababang heal spell. Tinitingnan niya ang damo sa kanyang libro, at nakitang ito ay ang pagkasira ng dragon na sinabi sa kanya ng kanyang ina na huwag kumain. Sinusubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, ngunit nagpupumiglas siya at muling ginagamit ang kanyang pagpapagaling. Nagising siya na mas maganda ang pakiramdam, ngunit napagtanto niyang nagugutom na siya, kaya lumabas siyang muli upang magtipon. Nakita niyang muli ang pagkawasak ng dragon, na iniisip na kailangan niyang maging mas maingat, ngunit siya ay nakagat ng isang ahas, at bumagsak mula sa lason. Ngunit nagising siya na okay na siya, at kinain niya ang ahas, nakita niyang masarap ito. Nakakuha siya ng isa pang ahas na kumagat sa kanya, at napagtanto niyang nagkakaroon siya ng pagpapaubaya, at umaasa siyang magbibigay ito sa kanya ng bagong kasanayan. Kaya sinimulan niyang subukan ang iba pang mga bagay na lason, at kahit na hindi siya nakakuha ng isang bagong kasanayan, maaari siyang kumain ng mga lason na bagay ng walang labis na problema. Sa kasalukuyan, sa palagay niya ay mukhang masarap ang dragon, at sa palagay niya ay umangkop siya sa lason. Patuloy niyang pinipigilan ang mga pag-atake ng dragon, at kalaunan ay nabali ang mga kuko nito. Ang batang lalaki ay natagpuan siyang kamangha-mangha, at itinulak niya ang dragon pabalik. Naghahanda ang dragon na gamitin ang buong kapangyarihan nito, ngunit diretso itong hinarap ni Noir, na naging sanhi ng pagsabog ng lason sa ulo nito. Sa palagay ni Noir ay kakaiba na mayroong isang malaking poloko malapit sa lungsod, sa pag-aakalang ito ay mukhang masarap. Sinusuri niya ang bata, tinanong kung siya ay nag-iisa, ngunit ang bata ay umamin na siya ang nagdala nito sa lungsod. Kaya naisip ni Noir na ang poloko ay para sa pagkain, at hinahatid lang niya ito ng sariwa hanggat maaari, gamit ang isang hadlang upang itago ang kanyang sarili upang hindi siya manakawon. Kaya masama ang pakiramdam ni Noir na sirain ang kanyang paghahatid at humingi ng paumanhin,
kahit na nag-aalok na bayaran siya para sa gulo, ngunit sinabi ng bata na okay lang. Nagtataka si Noir kung paano niya ito nadala hanggang ngayon, kaya ipinakita ng bata na kaya niyang kontrolin ang mga halimaw, ngunit sa tingin lang ni Noir ay cool ito, tinawag itong isang pagpapala mula sa langit. Ipinakita ng batang lalaki ang kanyang sarili bilang isang demonyo, na nagsasabi na lahat sila ay makokontrol ang mga halimaw, at nais ni Noir na magkaroon siya ng kakayahan, para makuha niya ang kanyang mga hayop na tumulong sa kanyang trabaho. Ang bata ay nagtataka kung siya ay napupuot sa kanya, ngunit si Noir ay walang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan, kaya binanggit niya kung paano ang lahat ay natatakot sa kanyang kapangyarihan, at siya rin ay napupuot dito, ngunit sa palagay ni Noir ay sobrang kapaki-pakinabang ito, at hindi niya dapat pakialam kung ano. Iniisip ng iba. Hindi makapaniwala ang bata na maaari siyang maging kapaki-pakinabang at nagsimulang umiyak. Iniisip kung posible ba talaga ito, ngunit tiniyak siya ni Noir, at sinabing maraming tao ang mga ngailangan sa kanya. Nagmamadaling lumapit si Lin, naghahanda na gamutin si Noir, ngunit binanggit niyang ayos lang siya, at sinabing medyo mahusay siya laban sa mga lason, ngunit napagtanto ni Lin na ito ay isang matinding miasma, na sumisira kahit sa lupang nahawakan ito, kaya hindi siya makapaniwala na si Noir ay maaaring direktang makasagot, tamaan at maging maayos. Sa palagay niya ay isa lamang ang posibilidad, naaalala ang sinabi ng kanyang guro, ang soberano ng kaligtasan, na nakagawa ng isang pamamaraan na nagpadalisay at nagpagaling ng lahat ng sugat pagkatapos na sumama sa kanyang katawan at isipan sa loob ng 40 taon, kaya hindi siya makapaniwala na nagawa ni Noir, makuha ito noong bata pa siya. Sinabihan siya ni Noir na tretuhin ang bata, at agad niyang nasabi na isa itong demonyong anak, kaya naisipan niyang patayin ito. Nagtataka siya kung ano ang plano ni Noir na gawin sa kanya, ngunit iminumungkahi niyang isama siya. Sinubukan ni Ines na tumutol, at ipinaalala ni Lin sa kanya kung ano ang sinusubukang gawin ng bata sa pamamagitan ng pagdadala sa halimaw, ngunit iniisip lang ni Noir na ginulo niya ang trabaho ng bata sa pamamagitan ng pagpatay sa Poloko. Hindi makapaniwala si Ines na sa tingin niya ay Poloko lang ang Black Death Dragon, at nagtataka si Noir kung kanino pinagtatrabahuhan ng bata, pero hindi raw siya sinabihan, at nakikita ni Ines sa kanyang mga mata na isa lang siyang alipin. Iniisip niya kung may bahay ba itong babalikan, ngunit binanggit niya na nakapiring siya sa bahagi ng daan papunta doon, kaya hindi niya alam kung nasaan ang kanyang lungsod. Iminumungkahi ni Noir na pasakayin siya sa pinakamalapit na lungsod, at iniisip ni Lin ang tungkol sa pagsasabi sa kanya ng kanyang ama na magtiwala sa kanyang sariling mga mata. Masama ang pakiramdam niya na makita siya bilang isang isinumpang bata mula sa mga chismis, sa halip na isang batang lalaki na nangangailangan ng kanilang tulong. Tinanong ni Noir ang bata para sa kanyang pangalan, at nalaman namin na ito ay Rollo. Kiniling ni Lin kay Ines na dalhin ang bata, ngunit nabanggit niya na dahil patungo sila sa Mithra, hindi pinapayagang pumasok ang mga demonyo, at kung dadalhin nila siya sa isang lugar sa daan, mahihirapan siyang mabuhay ng mag-isa. Nagtataka si Lin kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit biglang may lumitaw na isa pang lalaki. Binanggit ng lalaki na sinira ni Rollo ang kanyang paghahatid. Sa tingin ni Noir ay naroon siya para sunduin si Rollo, ngunit bigla niya itong inatake, at tinanong siya ni Noir kung ano ang gusto niya. Sinabi niya kay Noir na ibigay si Rollo, dahil ang kanyang katawan ay nagkakahalaga ng isang kapalaran, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Noir ang ibig niyang sabihin. Kaya ipinaliwanag niya na ang utos ng kanyang kliyente ay hulihin si Rollo, ngunit pinaplano niya itong patayin, sa pag-aakalang hindi mahalaga kung patay o buhay si Rollo, dahil gusto pa rin siyang patayin ng kanyang kliyente. Sinugod niya ito, ngunit pinoprotektahan siya ni Noir, nabali ang espada ng lalaki, at nagtataka si Lin kung ano ang nangyayari, dahil napakabilis ng mga ito na hindi niya makita ang kanilang mga galaw. Tinawag ng lalaki si Noir na isang weirdo, at nagsimula siyang umatake gamit ang kanyang mga kutsilyo, ngunit pinigilan ni Noir ang kanyang mga pag-atake. Napagtanto ng lalaki na kailangan niyang harapin siya upang maabot si Rollo, kaya nagpasya siyang patayin siya, ngunit napigilan ni Noir ang kanyang pag-atake, ngunit ang epekto ay nagpapalipad sa kanya, at siya ay namamahala upang makabawi. Napagtanto na ang lalaki ay may kitawa-tawang lakas, ngunit nabasag ang kanyang kutsilyo kaya pinalitan niya ito, at muli siyang umatake, habang nagpupumilit si Noir na ipagtanggol ang sarili. Napagtanto ni Lin na matindi ang laban, at ipinatawag ni Ines ang kanyang Divine Shield. Sinabihan si Lin na tumayo, habang binanggit niya na ang lalaki ay isang kilalang adventurer na nagngangalang Zado. Sa isang flashback, nakita namin si Ines habang pinuputol niya ang pagpupulong ng 6 na soberanya, at sinabi niya sa kanila na nakakita siya ng mga dokumento mula sa isang hindi nalutas na kaso. Binanggit nito na patay na ang target, kaya nagtataka siya kung bakit patuloy pa rin ang kaso.
Ipinaliwanag nila na ang target ay isang maalamat na adventurer na kilala bilang Deadmanzado, at sinusubukan ng mga S-rank adventurer na ibagsak siya. Gusto siyang labanan ni Gilbert, ngunit iniisip ng mga soberanya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, dahil pinatay ni Zado ang mga S-rank na adventurer na sumunod sa kanya, kaya iniisip nila na pinakamahusay na iwasan siya. Ipinaliwanag nila na siya ay isang kahangahangang walang kapantay, at siya ay itinuturing na pinakadakilang adventurer sa mundo. Ngunit nagtataka si Ines kung bakit siya ang target, kaya sinabi nila sa kanya na basahin ang mga dokumento, at napagtanto niya na siya ay isang mass murderer. Sinabi nila sa kanya na isinasaalang-alang ng guild na bawiin ang kanyang lisensya, ngunit nagpasya silang huwag gawin ito, dahil ang kanyang mga kontribusyon ay naging makabuluhan, at kahit na siya ay nagtanggal ng isang halimaw sa antas ng kalamidad sa kanyang sarili. Binanggit ng mga soberanya na pera lang ang iniisip niya, at wala siyang pakialam kung ano ang trabaho, basta siya ay mababayaran. Napagtanto ni Ines na nilipol niya ang isang buong bansa, at sinabi nila sa kanya na walang nakaligtas, ngunit wala siyang pakialam, dahil binayaran siya ng kanyang kliyente para gawin ito. Sa kasalukuyan, sinabi ni Ines kay Lynn ang tungkol sa kanyang reputasyon, at binanggit niya na inihayag ng guild na siya ay patay na, dahil ayaw nilang mamatay ang mga adventurer na sinusubukang patayin siya. Ngunit nabasag muli ang kanyang kutsilyo, at binanggit niya na nauubusan na siya ng mga armas, kaya humingi ng paumanhin si Nor sa pagsira nito, ngunit sinisisi niya si Zado sa pag-atake sa kanya. Binanggit ni Zado na ang kanyang mga sandata ay ginawa gamit ang lubhang matibay na materyales, at nag-aalok si Nor na ibalik sa kanya, ngunit tinawag lang niya si Nor na isang weirdo. Nagpasya siyang makipaglaban ng seryoso, at itinapon niya ang kanyang espada sa hangin, habang pinapagana niya ang kanyang kakayahan na naghahati sa espada sa hindi mabilang na mga talem. Nakilala ito ni Ines, alam niyang ginamit niya ito upang pumatay ng daan-daang tao sa isang iglap, at ibinunyag niya na tinatawag itong Silver Cross. Hinahamon niya si Nor na palayasin sila, at inilunsad niya silang lahat ng sabay-sabay. Si Nor ay nagpupumilit na protektahan si Rollo, at inilagay niya ang kanyang katawan sa linya upang iligtas siya, dahil napagtanto ni Ines na sila ay mamamatay. Ngunit naalala niya na ang kanyang misyon ay protektahan si Lynn, kaya humingi siya ng pahintulot na tulungan sila. Pinipigilan ni Nor ang mga talem, ngunit nagsimula siyang mabigla, kaya ginamit niya ang kanyang banal na kalasag upang protektahan siya, na iniisip na kailangan niya itong iligtas para kay Lynn. Nagpapatuloy siya sa offense iba, ngunit madaling naiiwasan ni Zado ang kanyang mga pag-atake, at sinabi niya kay Nor na magtutuon siya ng pansin sa depensa. Tinanong siya kung kaya niyang talunin si Zado. Nakita niya ang mga pangil ng dragon sa lupa, at nakaisip siya ng isang plano, na sinasabi sa kanya na tanggalin ang kanyang kalasag sa sandaling magbigay siya ng signal. Ginagamit niya ang kanyang pisikal na pagpapahusay, at sinabi niya sa kanya na gagawa siya ng kanyang hakbang, kaya tinanggal niya ang kanyang kalasag, at inilunsad niya ang mga pangil, na sumasabog habang tinatamaan ang mga blades, na nagiging sanhi ng pagkabasag nito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang plano, habang binabanggit niya na si Zado ay nauubusan ng mga blades, ngunit bigla siyang lumitaw sa likod ng mga ito, na tina-target si Ines, ngunit pinuprotektahan siya ni Nor at sinira ang kanyang talem. Hindi siya makapaniwala na nakapag-react si Nor sa oras, at binanggit niya na ang kanyang kutsilyo ay ginawa gamit ang adamantium, kaya nagtataka siya kung paano ito sinira ni Nor. Tinanong niya siya kung paano niya malalampasan ang kanyang mga pag-atake, ngunit hindi makapagbigay ng tamang paliwanag si Nor, kaya naisip ni Zado na may espesyal sa kanya. Nagpasya siyang huminto, habang binabanggit niya na mayroong isang pagdiriwang sa kabisera ng hari, at tinanong siya ni Ines kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya alam ang mga detalye, ngunit sa palagay niya ay magiging masaya ito. Naghahanda siyang umalis, tinawag si Nor na isang kakaibang tao, at binanggit niya na nakakita na siya ng mga weirdo dati, ngunit sa palagay niya ay nasa ibang antas si Nor. Sa palagay niya ay mapalad si Rollo na kasama siya, at sinubukan niyang umatake muli, ngunit pinigilan siya ni Nor, na sinasabi sa kanya na pagpahingahin ito. Napagtanto niya na hindi niya malalampasan si Nor, kaya nagpasya siyang umalis, ngunit lahat ay nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagdiriwang. Iniisip ni Nor na ang lahat ay magkakaroon ng sabog, at nagmumungkahi siyang bumalik sa kabisera, ngunit nabigla si Rollo, na sinasabi sa kanila na hindi na sila makakabalik. Inihayag niya na ang isang napakalaking halimaw ay malapit nang umatake sa kabisera, at ito ay sapat na malakas upang sirain ang isang buong lungsod. Kaya naisip ni Lynn na dapat silang bumalik, ngunit sinabi sa kanya ni Ines na hindi nila magagawa, at sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa plano ni Ran, ngunit alam na ni Lynn ang tungkol dito. Sinabing alam niya ang iniisip ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na hindi nila maaaring abandonahin ang kabisera,
sa pag-iisip na sila ay magiging katulad ng mga demonyo kung magpasya silang tumakas. Kaya nagpasya si Ines na sumama sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na manatili sa kanyang tabi. Tinanong ni Nor si Rollo kung ano ang susunod niyang plano, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang sumama sa kanila, dahil alam niyang may ibang taong demonyo ang kumokontrol sa halimaw. Iginagalang ni Nor ang kanyang desisyon, dahil sinabi ni Lin na siya ay isang mabait na lalaki. Iniisip na hindi siya katulad niya, ngunit nalaman namin na siya ay malungkot, dahil hindi niya nagawang kainin ang Polaka. Pauwi na sila, habang sinasabi ni Lin na nag-aalala siya, ngunit sa tingin niya ay may iligtas ni Nor ang lahat. Bumalik kami sa kabisera, tulad ng ulat ni Darkin kay Rain, na sinasabi sa kanya na ang mga mamamayan ay inilikas, at ang mga soberano ay nagawang talunin ang mga mananakop. Sa tingin niya ay hindi pa tapos ang laban, ngunit binanggit ni Darkin na hinanap na nila kung saan-saan, at hindi pa rin nila mahanap ang mga kalaban. Ngunit kumbinsido si Rain na malapit na silang gumawa ng kanilang susunod na hakbang, at tumingin siya sa paligid. Napagtantong mayroong isang bagay na gumagalaw sa kalangitan. Kaya ginamit niya ang kanyang uncover spell, at isang napakalaking dragon ang nabunyag. Nagtataka si Darkin kung ito ay isang itim na dragon, ngunit sinabi ni Rain na ito ay mas masahol pa, na tinatawag itong isang dragon ng kalamidad. Sa isang flashback, nakita namin ang ama ni Nor na nagsasabi sa kanya ng kwento ng isang adventurer na natalo ang isang masamang dragon. Nagawa niyang magdala ng kayamanan sa lupain, dahil ginamit ng lahat ang labi ng dragon sa paggawa ng mga sandata at gamot, at kinilala siya bilang isang bayani na kilala bilang Dragon Slayer. Binanggit ni Nor na gusto rin niyang maging isang bayani, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na hindi ito magiging madali, dahil ang mga dragon ay napakalakas. Inihayag niya na halos sirain ng isang dragon ang kanilang kontinente, kaya sa tingin niya ay hindi makakamit ni Nor ang kanyang layunin. Sa kasalukuyan, nakikita natin si Nor na naglalakbay sa kabisera, ngunit binanggit niya na may kakaiba siyang nararamdaman. Sinabi sa kanya ni Lin na wala siyang makita, ngunit itinuro niya siya sa kabisera, at nakita nila ang Dragon of Calamity. Nagbabanta ito sa lahat ng tao sa lungsod, gaya ng binanggit ni Darkin na 150 taon na lamang mula nang ito ay natulog, sa pag-aakalang ito ay dapat pa ring tulog. Kaya't napagtanto ni Rain na ginulo ng imperyo ang pagkakatulog nito, ngunit hindi siya makapaniwala na handa silang pumunta sa malayo para lang sirain ang kaharian. Napagtanto niyang naghahanda na ito sa pag-atake, kaya inutusan niya ang lahat na lumikas, dahil malapit na nitong sirain ang lahat. Ngunit binanggit ng isa sa mga soberanya na ang sitwasyong ito ay walang pag-asa, dahil ang mga ruta ng paglisan ay hinaharangan ng mga halimaw, at ang mga soberanya ay nagpupumilit na harapin ang mga ito. Nakita namin ang hari na nanunood sa dragon, habang sinasabi ni Gilbert na umatras siya, ngunit inutusan niya si Gilbert na tulungan ang mga sibilyan na makatakas, at binanggit niya na kailangan pa niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Pinutol namin si Ines, habang binabanggit niya na ang lahat ay kailangang lumikas, dahil sisirain ng dragon ang lungsod. Ngunit naisip ni Lin na mananatili ang kanyang ama upang protektahan ang mga tao, at alam niyang hindi ito kalaban ng dragon. Sa palagay ni Gilbert ay mukhang kamangha-mangha ito. Sinabing ito ang unang pagkakataon na makakita ng dragon, at tinanong niya ito kung ang kanyang pamilya ay nasa lungsod pa rin. Kaya ipinaliwanag niya na nananatili sila, at nagsimula siyang mawala ng pag-asa, iniisip na huli na para iligtas sila. Ngunit sa palagay niya ay makakarating siya roon sa oras, na sinasabi sa kanya na gamitin ang kanyang hangin para tulungan siyang makakilos ng mas mabilis. Binanggit niya na maaari itong gumana, ngunit ang epekto ay magiging mabaliw, kaya sinabi niya sa kanya na tamaan ang kanyang espada, na nagsasabing gusto niyang iligtas ang lahat sa lungsod. Sinabi niya na ang wind blast ay hindi dapat gamitin sa mga tao, ngunit alam niyang nauubusan na sila ng oras, kaya nagpasya siyang gawin pa rin ito. Bumabalik tayo sa hari, habang inaalala niya ang pakikipag-usap niya kay Derrida, na nagbanta na wawasakin ang kanyang kaharian, dahil tumanggi siyang ibigay ang piitan ng mga nawawala. Binanggit ni Derrida na ang karunungan ng imperyo ay maaaring magbigay sa kanya ng kapangyarihan, ngunit sinabi pa rin niya kay Derrida na lumayo sa piitan, kaya sinabi niya sa hari na ang kanyang kaharian ay hindi kailanman uunlad, na sinasabi na hindi siya karapat-dapat na suotin ang kanyang korona. Nagsimulang magalit ang dragon, dahil napagtanto ng hari na handang gawin ni Derrida ang lahat para makuha ang piitan. Sinabi niya na minamaliit niya siya, at sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyayari, sa pag-aakalang siya ay nabigo bilang isang hari. Umakyat siya sa tuktok ng isang tore, kung saan nilalaro niya noon si Lin, at napapansin niyang nag-aalala siya sa kanya. Sa tingin niya ay tama si Derrida tungkol sa kanya, ngunit gusto niyang lumaban para protektahan ang kanyang mga tao. Iniisip na nasa panganib sila dahil sa kanyang katangahan.
Samantala, ginagamit ni Ines ang kanyang banal na kalasag upang lumikha ng isang funnel, na sinasabi kay Nor na tumayo sa harap nito. Binato ni Lin ang kanyang mga spelling dito, upang palakasin nito ang kanyang wind blast, at sinabi niya sa kanya na ang epekto ay mas malaki kaysa dati, kaya humingi siya ng tawad sa kanya. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang mana para mag-spell, at tinamaan siya nito ng napakalakas, na nagpapadala sa kanya sa paglipad sa kabisera, habang binabati niya ang pinakamahusay na kapalaran. Naghahanda ang hari na labanan ang dragon, ngunit nagsimula itong magbuga ng hininga, dahil napagtanto ni Rey na naghahanda itong gamitin ang pag-atake na halos sum-ire sa buong kontinente, kaya nataranta ang lahat, ngunit nanindigan ang hari. Alam niya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, ngunit inilabas niya ang kanyang sandata na kilala bilang Blasting Sword, at ginagamit niya ito upang sumipsip ng kanyang puwersa sa buhay, dahil napagtanto ng lahat na pinaplano niyang ailay ang kanyang buhay upang talunin ang dragon. Pinutol namin si Nor, habang lumilipad siya ng may katawa-tawang bilis, at nawalan siya ng malay, ngunit nakabawi siya, at tumakbo siya sa kabisera. Isang pader ang hamarang sa kanyang dinadaanan, kaya tumalon siya dito, at nakita niya ang hari na nakikipaglaban sa dragon. Hindi siya makapaniwala na kaya niyang maglakbay ng napakabilis, ngunit napagtanto niyang malapit na siyang mag-crash. Hahampasin na ng hari ang lahat ng mayroon siya, ngunit hinarang ni Nor ang dragon, at nagpaputok ito ng hininga patungo sa langit, habang ang lahat ay nanunood ng hindi makapaniwala. Bumagsak ang dragon sa lupa, nagtataka kung ano ang nangyari, at nakita nito si Nor, na iniisip na wala siyang karapatang humadlang, dahil siya ay tao lamang. Ginagamit nito ang buntot nito sa pag-atake, ngunit pinigilan niya ito, dahilan para mawala ng balanse ang dragon, at bumagsak ito sa lupa. Sa palagay niya ay maswerte siyang nakaligtas sa bug zone ng hangin, at nalaman namin na nagulat siya sa laki ng dragon, ngunit hindi siya natatakot dito, dahil ang pagkabigla mula sa mahika ni Lin ay napakalaki na hindi na siya makakaranas ng takot. Bumangon muli ang dragon, at nakita namin si Lin at ang iba pa sa lungsod, habang plano nilang iligtas ang hari, ngunit halos madurog sila ng mga nahuhulog na labi, at ginamit ni Ines ang kanyang banal na kalasag upang protektahan si Lin. Nakatagpo sila ng isang grupo ng mga Goblin Emperors, dahil sinabi ni Lin na mas maliit sila kaysa sa natalo ni Nor, ngunit alam niyang banta pa rin sila. Nagtataka siya kung ano ang gagawin nito sa sitwasyong iyon, at sinabi niya kay Ines na walang dapat katakutin, dahil mga goblins lang sila, at napagtanto ni Ines na wala sila kumpara sa dragon. Ang mga goblin ay sumisingil, habang si Lin ay umaatake sa kanila ng yelo, ngunit hindi ito gumana, kaya ginamit ni Rolo ang kanyang kakayahan, na pinipilit silang huminto. Nag-ice spell si Lin para palamigan sila, at tinawag ni Ines ang kanyang Divine Sword, na ginagamit niya para putulin sila. Sinabi ni Lin na si Ines ay nabubuhay hanggang sa kanyang pangalawang titulo bilang banal na espada, at alam niya na pinigilan ni Rolo ang mga duwende, sa pag-aakalang ang mga demonyo ay nalulupig. Bumalik kami sa Nor, habang patuloy niyang tinatalo ang mga pag-atake ng dragon, at hindi ito makapaniwala na nagdudulot ito ng pinsala, dahil ang mga kuko at kaliskis nito ay dapat na hindi masisira. Napagtanto niya na ang kanyang espada ay hindi nababasag, kaya nagsimula siyang magtaka kung ano ang gawa nito. Ngunit ang dragon ay umaakyat sa langit, at sinisingil nito ang kanyang hininga. Nagpaputok ito ng isang malakas na sinag ng enerhiya, ngunit nagawa ni Nor na ilihis ito, at ito ay sumabog sa kalangitan, habang nasaksihan ng lahat ang mapanirang kapangyarihan nito. Nagalit ang dragon, dahil napapansin ng hari na ang mga dragon ay mapagmataas na halimaw, at lubos silang nagtitiwala sa kanilang mga kapangyarihan. Kaya nang ilihis ni Nor ang energy beam nito, nagsimula itong mawala ng tiwala sa mga kakayahan nito. Sumakay ito, ngunit muling hamarang si Nor, hiniwa ang kuko nito, at bigla itong huminto sa pag-atake, dahil napagtanto ni Rolo na nagpasya itong sumuko. Lahat ay nanunood mula sa malayo, napagtantong tapos na ang laban, at nakita ni Nor ang kuko sa lupa, habang inaalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa mamamatay tao ng dragon, na iniisip na maaari niyang dalhin ang kayamanan sa kaharian kung papatayin niya ang dragon, ngunit magagawa niya, he bring himself to do it, dahil sumuko na ito, kaya napagtanto niya na wala siya kung ano ang kinakailangan upang maging isang bayani. Tumatakbo ang iba, at pinasalamatan ni Nor si Rolo sa paggamit ng kanyang kapangyarihan para pakalmayan ang dragon, ngunit sumusumpa siyang wala siyang ginawa, kaya nagtaka si Nor kung bakit ito biglang tumigil sa pakikipaglaban. Kiniling niya kay Rolo na pauwiin ito, ngunit naisip ni Ines na dapat nilang patayin ito. Nagpasya si Lin na suportahan si Nor, kaya sinabi niya kay Rolo na subukan itong ipadala sa bahay. Hindi siya sigurado kung magagawa niya ito, ngunit pinuntahan niya ito, at sinubukang kausapin ito. Nalaman niyang gagawin nito ang anumang sabihin sa kanya ng kanyang amo,
At humanga si Nor na maaaring mag-utos si Rollo na hilingin sa kanya na pauwiin ito at sabihin na huwag nang magdulot ng anumang pagkawasak. Sumang-ayon ito sa utos kaya nagsimula itong lumipad, at nalaman namin na si Nor ang nakikita nitong Panginoon, ngunit bigla itong natamaan ng isang putok ng enerhiya, at bumagsak. Nakikita namin si Derek na nanunood mula sa malayo, habang napapansin niya na ang dragon ay kanyang nakasangla lamang. Nabigo siya na nakatayo pa rin ang kabisera, ngunit sa palagay niya ay hindi mahalaga, habang ipinatawag niya ang kanyang hukbo. Nalaman namin na ang kanyang plano ay para sa dragon na saktan ang kabisera, at pagkatapos ay ang kanyang hukbo ng mga mahiwagang sundalo at mga kanyang upang salakayin, ngunit isang lalaking nagngangalang Randios ang humiling sa kanya na muling isaalang-alang, na iniisip na ito ay isang masamang ideya, ngunit sinipa siya ni Derek, na nagsasabi na walang hindi kayang talunin ng kanilang mage tech. Iniisip niya kung paano niya isusulat ang kasaysayan, na sinasabi na ang kasakiman at maling pamamahala ng kaharian sa piitan ang humantong sa kanilang pagkawasak, at ang imperyo ay humahakbang lamang upang palayain ang mga tao mula sa kanilang hindi karapat-dapat na hari. Samantala, pumunta si Nor at ang iba pa sa dragon, ngunit nakita rin nila ang hukbo ng imperyo. Nakita din sila ni Derek, at nakilala niya si Lenani Ness. Alam niyang si Ness ay itinuturing na isang alamat gamit ang kanyang banal na kalasag, ngunit nagpasya siyang lipulin siya. Sa tingin niya ay hindi nito mapipigilan ang kapangyarihan ng kanyang kanyin, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na paputukan sila. Sinabihan ni Hines si Len na bumalik, at habang dumarating ang sabog sa kanya, napagtanto niyang hindi niya ito mapipigilan, ngunit biglang tumalon si Nor sa kanyang harapan, at tinawanan niya ito. Nagtataka si Derek kung ano ang nangyari, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpaputok muli. Samantala, si Nor ay nalilito, iniisip kung ano ang ginagawa ng hukbo ng imperyo doon, at binanggit niya si Ness na pinaplano nilang sirain ang kaharian. Sinabi ni Len na sila ay lubos na nahihigitan kahit na sa kanilang hukbo, at sinabihan siya ni Ness na kailangan nilang umatras. Magsisimula ang susunod na pag-atake, at ginamit ni Ness ang kanyang kalasag para harangan ito. Sinabihan si Derek na makaligtas, kaya sinabihan niya silang tapusin ang mga bagay ng mabilis. Napagtanto ni Nor na nagkakaprobal na sila, kaya nagpasya siyang maging isang distraction, para makalayo ang tatlo pa. Iniisip niya kung paanong hindi siya ang pinakamahusay na manlalaban, ngunit tiwala siya sa pagtakas. Iniisip niya ang nakaraan noong sinubukan niyang mag-ipon ng pulot, at palagi siyang hinahabol ng mga bubuyog, kaya sa tingin niya ay makakatakas siya sa hukbo kung tatakbo siya sa abot ng kanyang makakaya. Nagpasya si Len na maniwala sa kanya, na sinasabi sa kanya na tutulungan niya siya, kaya sa tingin niya ay buff siya nito, ngunit sa halip ay ginamit niya ang kanyang wind blast, at pinalipad siya sa hukbo. Pinipigilan niya ang mga papasok na pag-atake, at napagtanto na hindi siya maaaring huminto, kaya diretso siyang sumisingil, pinipigilan ang lahat sa kanyang paraan, at ipinadala niya ang lahat ng kanilang mga espada at kalasag na lumilipad sa langit. Hindi makapaniwala si Derek sa kanyang nakikita, at bumaba ang mga espada, sinasaksak ang mga lalaki, at sinira sila ng mga kalasag. Pinalipad pa ni Nor ang mga tore ng pagkubkob, at bumagsak ang mga ito. Patuloy siyang nagdudulot ng kaguluhan, at lubos na nabigla si Derrida. Biglang lumipad si Nor sa kanya, at nagtataka siya kung sino siya. Sa palagay niya ay dapat naroon si Nor upang patayin siya, ngunit naaalala niya na ang kanyang kagamitan ay gawa sa Orichalcum. Ngunit si Nor ay tumakbo lamang sa kanya, at tinatangay niya ang mga magic cannon. Bumagsak sila sa tabi ni Derrida, at nagtataka siya kung paano siya natalo, dahil ang kanyang teknolohiya at ang kanyang hukbo ay dapat na napakalaki. Muling lumitaw si Nor sa kanyang harapan, at nakilala niya ang itim na talem, nagtataka kung paano ito nahawakan ni Nor. Sa palagay niya ay iniwan siya ni Nor na buhay upang pahirapan siya, kaya binasa niya ang kanyang sarili, at tumakbo para sa kanyang buhay. Nalaman namin na nang makita ni Nor ang kay Derrida, natarante siya, iniisip kung ano ang ginagawa ng isang matandang lalaki sa larangan ng digmaan. Sa palagay niya ay dapat mawala ang kay Derrida, kaya nakipag-usap siya sa mga sundalo, at bumalik siya sa kanya. Ngunit ang takot ni Derrida, nagtataka kung bakit hindi pa siya pinapatay ni Nor. Kaya't napagtanto niya na si Derrida ay natatakot sa kanya, sa pag-aakalang ito ay dahil siya ay mukhang nakakatakot, kaya't sinubukan niyang magmukhang pala kaibigan, ngunit si Derrida freaks out, at siya ay tumakbo palayo. Biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Nor, dahil napagtanto niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon, at umubos siya ng dugo, habang pinapalibutan siya ng mga kalaban na sundalo. Sa palagay niya ay tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit biglang umulan ang mga palaso mula sa langit, at nakilala niya ang kasanayan, napagtanto na ang soberanong nagngangalang Mia ay sumali sa laban.
Ang mga sundalong nakapaligid sa kanya ay biglang natangay, nang dumating si Gilbert, at siya ay tumingin sa paligid ng larangan ng digmaan, habang napagtanto niya na si Nor ay nagawang sirain ang mga kanya ng kaaway. Dumating din ang kanyang Panginoon na si Sig, at pinasalamatan niya si Nor sa kanyang tulong, at sinabing sila na ang bahala sa iba. Binanggit niya na kailangan nilang pangasiwaan ang paglilinis, dahil masisira ang kanilang reputasyon kung hindi nila gagawin ang kanilang bahagi, at inaatake niya ang mga sundalo ng kaaway gamit ang kanyang husay sa espada. Kinikilala ito ni Nor, at nalaman namin na gusto niyang palaging maging kasing lakas ni Sig. Ang soberanong nagngangalang Sane ay nanunood ng labanan mula sa malayo, at binanggit niya na binabalaan niya si Sig na huwag patayin ang lahat, dahil gusto nilang magtipon ng intel mula sa mga sundalo ng kaaway. Sinabi niya kay Ocon na malapit nang dumating ang mga reinforcement, kaya sa tingin niya ay oras na niya para sumikat. Ipinatawag niya ang iba pang mga salamangkero, at gumamit sila ng mahika sa lupa upang pigilan ang mga sundalo, habang si Dandelion ay sumisingil sa kanyang mga tauhan. Nakikipagsagupaan sila sa mga sundalo ng kalaban, gaya ng binanggit ni Ocon na lahat sila ay naputok, na sinasabing nasiyahan siya sa isang magandang labanan. Gumagamit siya ng kulungan ng bato upang mahuli ang mga kaaway, at sinabi ni Sane sa mga manggagamot na oras na para iligtas ang mga nakaligtas. Naaalala ni Nor ang mga soberanya, dahil tinuruan nila siya noong siya ay nasa kanilang mga paaralan sa pagsasanay, at masaya siya na nakikita niya silang muli. Pinagaling siya ni Lin, sinabi sa kanya na kailangan niyang magpahinga. Ngunit ipinaliwanag niya na okay siya, at ibinunyag ni Sig na nagawa nilang tanungin ang isang commanding officer na nagsabi sa kanila na itinapon na ng Empire ang lahat ng mayroon sila para salakayin ang kabisera. Ngunit alam niyang nakatakas si Derrida, at hindi makapaniwala si Ocon na nagpakita siya sa larangan ng digmaan, iniisip na siya ay wala sa kanyang isip. Napagtanto ni Nor na pinag-uusapan nila ang matandang nakilala niya. Sinabi niyang nakasakay siya sa isang kabayo na nakasuot ng gintong gamit. Iniisip ni Ocon na gumagamit siya ng Orichalcum Saddlery, na isang napakataas na uri ng kagamitan na maaaring suportahan ang malawak na hanay ng mga kasanayan, kaya sa palagay niya ay makatuwiran na ang kay Derrida ay nakaalis ng napakabilis. Binanggit ni Sig na hindi nila siya mahuhuli kung tatakas siya sa hangganan, dahil may kuta na nagpoprotekta sa teritoryo ng imperyo, at iniisip ni Ocon na huli na ang lahat, na sinasabing hindi na nila siya maaabutan maliban kung lilipad sila. Ipinaliwanag ni Nor na maaaring posible, at dinala niya sila sa Dragon. Namangha si Ocon nang makita ito, dahil binanggit ni Sane na ito ang unang pagkakataon na magpapagaling siya ng Dragon, at ginagamit niya ang kanyang hilang spell habang sinasabi niya kay Nor na halos hindi na niya ito nakilala dahil lumaki na siya ng husto. Hindi makapaniwala si Ocon kung gaano siya nagbago, sinabing hindi niya siya nakilala, at masaya si Nor na siya ay buhay at maayos pa. Tinanong niya si Nor kung sigurado ba siyang hindi sila papatayin ng Dragon, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag dahil kasama nila si Rollo. Tinanong siya ni Ocon kung pinagkadalubhasaan niya ang kanyang kakayahan, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang kumpiyansa, kaya nag-alala si Ocon. Nagkamalay ang Dragon, at naisip ni Ocon na may problema sila, ngunit ginamit ni Rollo ang kanyang kakayahan sa Dragon, at bigla itong sumigaw, habang binabanggit niya na gusto nitong mag-higanti, kaya naghihintay ito ng utos ni Nor na umatake. Namangha si Ocon sa kanyang kakayahang kontrolin ang Dragon, at umuungal muli ito, habang ipinapaliwanag niya na gusto nitong umalis ngayon, kaya sinabihan ni Nor ang lahat na maghanda. Ngunit napagtanto niyang sasamahan sila ni Lin at Ines, at ipinaliwanag ni Lin na babantayan nila si Rollo, dahil siya lang ang nakakausap ng Dragon. Tinanong niya si Nor kung sasali siya sa kanila, at napipilitan siyang gawin ito, dahil siya ang may ideya, ngunit nalaman namin na takot siya sa matataas. Pumayag siya na sumali pa rin, at ipinaliwanag ni Sane na pupunta rin siya, dahil kailangan niyang alagaan ang Dragon hanggang sa ito ay ganap na mabawi. Lumilitaw ang soberanong Karoo sa likod ni Nor, na kinikilala siya bilang instructor ng paaralan ng magnanakaw. Binanggit niya na sasali rin siya sa kanila, dahil kakailanganin nila ang kanyang kakayahan sa pagtatago habang pinapalipad nila ang Dragon. Gustong sumama ni Ocon, ngunit pinaalalahanan siya ni Sane na kailangan niyang bantayan ang kulungang bato, kaya nagpasya siyang manatili sa likuran. Dumating si Rain kasama ang hari, at nagpasya siyang sumama sa kanila bilang kanilang negosasyon. Napagtanto niya na sinuway ni Ines ang kanyang utos, at sinabi niya sa kanya na handa siyang tanggapin ang kanyang ngunit sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagbibigay sa kanya ng kanyang handgal na utos, na sinasabing natutuwa siyang nakabalik ito. Habang naghahanda silang umalis, sinabihan ng hari si Nor na alagaan si Lennon Rain, at ipinangako niya na babalik silang lahat sa isang piraso. Inutusan ni Rollo ang Dragon na lumipad, at pumunta sila sa langit, habang tinanong ni Dandelk si Sig kung ayos lang ba siyang palayain sila.
iniisip na dapat ay may sinabi siya kay Nor. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi sila kailangan ni Nor sa kanyang buhay, na sinasabing sila ay mayabang, dahil inakala nilang kaya nila siyang palakihin. Binanggit ni Dandelk na para siyang isang maalamat na bayani, at ibinunyag ni Sig na nakita niya kung paano nakipaglaban si Nor laban sa hukbo, na sinasabing nahihiya siya sa kanyang sariling Cat Amaran, at gusto niyang magsanay upang maging mas mahusay. Samantala, hinahanap ng grupo ang kay Derrida habang nakasakay sila sa dragon, ngunit hindi nila ito mahanap, at binanggit ni Rey na maaaring nakatakas na siya sa Empire. Nakikita nila ang isang tulay, habang ipinaliwanag ni Caro na papasok sila sa teritoryo ng Imperyo kapag nakatawid na sila, kaya nagmumungkahi siyang bumalik. Ngunit nakita ni Len ang isang bagay na gumagalaw sa katawa-tawang bilis, at napagtanto nilang kay Derrida iyon. Ngunit binanggit ni Caro na lumalapit siya sa mga depensa ng Imperial Capital, na sinasabing hindi sila makakabalik sa isang piraso kung tatawid sila sa teritoryo ng Empire. Ipinaliwanag niya na nakatago ang mga ito, ngunit mawawala ang bisa ng magic kapag nalaman ng mga kaaway ang kanilang presensya. Ngunit binanggit ni Rain na hindi nila siya papayagang makatakas, na sinasabing ang imperyo ay may akses sa makapangyarihang mga mahiwagang kasangkapan na maaaring palakasin ang kanilang kapangyarihang militar, at hindi niya nais na bigyan sila ng oras upang maging mas malaking banta sa kaharian. Humingi ng pahintulot si Ines na sirain ang mga depensa, at sinabi ni Len na hindi siya kumikilos tulad ng dati niyang sarili, sa pag-aakalang dapat ay galit siya dahil inatake ang Royal Capital. Sinabihan siya ni Rain na huwag magpigil, kaya ginamit niya ang kanyang banal na espada sa pag-atake, na nagdulot ng pagsabog na dumurog sa pader, at sinira niya ang mga gusali sa kuta. Sa palagay niya ay nasecure na ang kanilang ruta sa pagtakas, at binanggit ni Rain na patuloy nilang hahabulin ang kay Derrida, kahit na kailangan nilang pumunta hanggang sa Imperial Capital. Sinabi ni Len na lahat ng tao sa grupo ay nalulupig, kaya hindi na kailangang mag-alala, at sa palagay niya ay si Nor ang pinakamalakas, iniisip na nakikinig siya sa lahat. Ngunit nakikita namin na siya ay nahimete, dahil sila ay napakataas sa langit. Ang pagbabalik ni Derrida sa Imperyo, at nakilala niya ang kanyang mga nasasakupan sa silid ng trono. Napagtanto nila na nababalutan siya ng dumi, nagtataka kung bakit siya lang ang bumalik. Kaya sinabi niya sa kanila na hindi nakarating ang kanyang mga sundalo, dahil wala silang kakayahan, sinasabing hindi nila magagamit ang mga armas na ibinigay niya sa kanila. Ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay may nakitang papalapit, at ang pagkataranta ni Derrida, nang mapagtanto niyang ito ang Dragon of Calamity. Binanggit niya na ito ay dapat na patay, iniisip na sinasabi na siya ay muling binuhay ito, ngunit nagtataka siya kung paano ito na-control ng kaharian. Napagtanto niya na mayroon silang isang demonyo, kaya tinanong niya ang kanyang mga nasasakupan kung ano ang nangyari sa kanilang hayop na tamer, ngunit ipinaliwanag ng isang lalaki na siya ay umalis na. Kaya nagalit si Derrida, tinanong ang lalaki kung bakit hindi siya pinigil, kaya ipinaalala niya kay Derrida na inutusan niya silang bigyan ng espesyal na pagtrato ang hayop. Sinabihan siya ni Randios na huminahon, ngunit sinabi sa kanya ni Derrida na gumawa ng plano para ayusin ang problema. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na ihanda ang kanilang ultimate weapon na kilala bilang ang Koranos, ngunit sinabi nila sa kanya na nasa testing stage pa ito, kaya masyadong mapanganib na gamitin ito. Ngunit tinawag niya silang mga idiot, na sinasabi sa kanila na ito ang tanging paraan upang talunin ang dragon, at inutusan niya silang gumamit ng mana tracing sa baril ng baril upang mapabuti ang katumpakan nito. Nilalayo nila ang mga Koranos sa dragon, at ang kabisera ng Imperial ay nawala ng kapangyarihan habang naghahanda silang sunugin ito. Tinatawag ito ni Derrida na pinakadakilang teknolohikal na kababalaghan sa Imperyo, at nagpaputok ito ng malakas na sabog ng enerhiya. Napagtanto ng grupo na hindi nila ito maiiwasan, ngunit tumalon si Noir mula sa dragon, at hinaranggan niya ito bago ito matamaan. Ang pagsabog ay sumabog sa kalangitan, at ang mga nasasakupan ng hari ay nataranta ng mapagtanto nila na ang tilapo nito ay nagbago, at malapit na nitong sirain ang kanilang mga mana furnace. Nagtataka si Derrida kung bakit ito nangyayari, kaya sinabi nila sa kanya na ito ay dahil sa mana tracing spell, at tinawag niya silang mga idiot para sa paggamit nito, dahil napagtanto nilang tapos na ang lahat para sa kanila. Kaya't nagpasya silang abandonahin siya, na sinasabi sa kanya na ito ay isang kasiyahang magtrabaho para sa kanya, at siya ay nanunood sa katakutin habang ang mga mana furnace ay nawasak. Bumagsak si Noir sa kastilyo, nang bumalik si Randios kasama ang isang grupo na kilala bilang Circuit of Ten, at nagpasya silang alisin ang kay Derrida, na iniisip na ito ang tanging paraan upang mailigtas ang imperyo. Nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay, at tumawag siya para sa tulong, ngunit sinabi sa kanya ni Randios na ang lahat ay nagpasya na ipagkanulo siya.
Papatayin na niya ang kay Derrida, ngunit biglang sumulpat si Noir, habang binanggit niya na maswerte siyang nakaligtas sa pagkahulog. Tinanong siya ni Randios kung nandyan ba siya para protektahan ang kay Derrida. Sinabihan siyang umalis sa daan, at sinabihan niya silang huminahon. Ngunit bigla nila siyang binaril, kaya pinalihis niya ang mga bala, at sinabihan niya si Derrida na bumaba. Tinanong sila kung bakit nila siya inatake. Napagtanto ni Randios na siya ay malakas, at nagpa siya silang atakihin siya ng sama-sama, ngunit pinigilan niya silang lahat. Ipinaliwanag ni Randios na sinisira ni Derrida ang bansa, kaya kailangan niyang mamatay, ngunit gusto ni Noir na pag-usapan nila ito. Sinabi sa kanya ng isa sa mga lalaki na imposible ito, at naghagis siya ng granada, kaya sinipa ni Noir si Derrida upang iligtas siya, ngunit pinabagsak niya ito sa dingding. Tinanong niya ang mga ito kung bakit nila pinagkakaguluhan si Derrida, na sinasabing hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ngunit si Randios ay naghagis din ng granada, kaya't nailigtas muli ni Noir ang kay Derrida. Ngunit binasag niya ito sa lupa. Sinabi niya sa kanila na huminto, ngunit sa tingin nila ay gusto lang niyang patayin ang sarili ni Derrida, kaya ipinaliwanag niya na ang kay Derrida ay napakatanda na kaya hindi na nila kailangang patayin siya, sa pag-aakalang maaari siyang mamatay sa natural na dahilan anumang oras. Ngunit ipinaliwanag ni Randios na wala na silang panahon, dahil sinasalakay na ng kaharian ang kanilang teritoryo, at wala silang pagkakataon laban sa dragon, kaya kailangan nilang alisin ang kay Derrida upang kumbinsihin ang kaharian na wala silang intensyon na lumaban, sinasabing ginagawa lang nila ang kailangan para mabuhay. Ngunit dumating si Zane kasama ang iba, habang ipinapaliwanag niya na hindi nila kailangang gawin iyon, dahil kailangan pa ni Derrida na magbayad sala para sa kanyang mga krimen. Sinabi ni Rain kay Noir na hahawakan niya ang natitira, sinabi kay Len na pagalingin ang mga sugat ni Noir. Kaya't lumayo sila, habang sinasabi niya sa 10 na ibaba ang kanilang mga espada, dahil gusto niyang kausapin ang kay Derrida, na sa palagay ay ililibre siya ni Rain. Sinabi niya kay Derrida na handa siyang patawarin siya, ngunit binanggit niya na nagdusa ang kanyang mga tao dahil sa kanya, na nagsasabing daan-daang tao ang brutal na pinatay sa huling pag-atake. Ipinaliwanag niya na patatawarin lamang niya ang kay Derrida kung handa siyang makaranas ng parehong dami ng pagdurusa, na nagsasabing gusto niyang magsagawa ng multinational talk tungkol sa pagwawakas ng digmaan pagkatapos nilang matapos siya. Nagtataka si Derrida kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Zane na mararanasan niya ang pagdurusa ng mga tao nang hindi namamatay, dahil patuloy niya itong pagagalingan. Idinagdag ni Karoo na siya ay naruroon upang ibalik si Derrida kung sakaling mawalan siya ng malay, kaya tuluyan na siyang nawala, at muli niyang binasa ang sarili, habang sinasabi sa kanya ni Rain na patatawarin siya pagkatapos niyang maunawaan ang sakit na dinanas niya sa mga tao. Pinagaling ni Len si Noir, na napagtanto na ang putok na pinalihis niya ay some aire sa lungsod, at nakonsensya siya nang makita ang pinsalang idinulot niya, na iniisip na ang mga tao ay namatay dahil sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Len na huwag mag-alala, dahil ang mga mana furnace lamang ang nawasak, at ipinaliwanag niya na hindi makapasok ang mga tao sa kanila dahil sa mataas na konsentrasyon ng mana. Dumating si Rain kasama ang iba, na isiniwalat na tapos na ang digmaan, ngunit tinanong siya ni Noir tungkol kay Derrida, kaya ipinahayag ni Rain na tinalikuran niya ang kanyang trono, at malamang na mapili ang kanyang apo bilang kahalili niya. Dumating si Randios na may kasamang 10, at humingi siya ng paumanhin sa pag-atake kay Noir, na nagsabi sa kanila na kailangan nilang isaalang-alang muli ang kanilang moral, dahil nakikipagtulungan sila sa old man. Napagtanto ni Randios na tama siya, dahil magkakaroon sana ng digmaang sibil kung papatayin nila kaya nagpasalamat siya kay Noir sa pagpigil sa kanila. Ngunit sa palagay niya ay sila ang nagligtas sa kanya, dahil malapit na siyang mahulog sa kanyang kamatayan pagkatapos niyang tumalon mula sa dragon, ngunit binigyan nila siya ng sahig upang mapunta. Natutuwa si Randios sa kanya, sinabing tutulungan nila siya sa hinaharap kung kailangan niya ng tulong, ngunit humingi siya ng paumanhin sa pagsira sa mga mana furnace. Sinabihan siya ni Randios na huwag mag-alala, dahil walang nasawi, at binanggit niya na mas malaki ang krimen ng imperyo, dahil binaliwala nila ang kasunduan at inatake ang kaharian. Binanggit ni Rollo na ang dragon ay naiinip, at gusto na nitong umuwi, kaya't sila ay nagpaalam sa isa't isa, habang sinabi ni Randios kay Noir na inaasahan niyang makita siyang muli. Nagsimula silang lumipad palayo, ngunit tinanong ni Noir si Rollo kung maaari silang lumipad ng palapit sa lupa, habang sinabi ni Lee na nag-aalala siya tungkol sa pinsalang idinulot niya sa imperyo, sa pag-aakalang siya ay isang mahabaging tao. Bumalik sila sa hari, habang iniulat ni Rain na tapos na ang digmaan. Nagpapasalamat ang hari kay Noir sa pagligtas sa kaharian, at sa palagay ni Rain ay karapat-dapat siyang gantimpala, ngunit binanggit niya na hindi niya kailangan ng anuman. Kiit ng hari, kailangan daw niyang bigyan ng gantimpala,
kung hindi ay magpapakita ito ng masamang halimbawa, kaya sinabihan siya ni Noir na tulungan si Rollo, dahil wala na siyang pamilyang babalikan. Kiniling ni Noir sa hari na hayaan siyang manirahan sa kabisera at bigyan siya ng normal na buhay, dahil sinabi niya na gusto niyang makasama siya, ngunit alam niya na mas mabuti para sa kanya na palakihin siya ng isang mayamang pamilya. Ipinaliwanag niya na si Rollo ang kumokontrol sa dragon, sinabing natapos na ang digmaan ngunit alam ng hari na siya ay isang demonyo, at nakikita siya ni Mithra bilang isang kaaway, kaya nag-aalala ang hari na maaaring magdusa ang relasyon ng kaharian kay Mithra. Binanggit ni Noir na hindi siya tatanggap ng anumang iba pang reward, dahil napakaraming tao ang nawala ng tahanan noong kamakailang pag-atake, kaya dapat ituon ng kaharian ang mga mapagkukunan nito sa pagtulong sa kanila na makabangon. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Rollo na nagising sa kanyang silid, at sinabi sa kanya ni Ines na siya ay magsisimulang manirahan sa kanya. Inaanyayahan niya siya sa bahay, sinabing naghanda siya ng pagkain para sa kanila, at napagtanto niya na ang pagkain ay mukhang kamanghamanghang. Sinabihan niya siya na kumain hanggat gusto niya, kaya kumagat siya, ngunit bigla siyang umiyak, dahil hindi pa siya nakakain ng ganito kasarap. Kaya't sinimulan niyang kainin ang lahat, ngunit sinabihan siya nito na magdahan-dahan, na sinasabing walang sinuman ang kukuha nito mula sa kanya. Bumalik si Noir sa kaharian, at nagulat siya sa lahat ng pinsala mula sa pag-atake, ngunit natutuwa siyang makitang okay ang guild. Kinuha niya ang guild sign, inaalala kung kailan hindi siya pinayagan ng master na magrehistro dahil wala siyang kasanayan, ngunit natutuwa siyang nakita niyang muli ang kanyang mga lumang instructor. We go back 15 years, when he asked to join Sig's school to become a swordsman. Binabalaan siya ni Sig na matindi ang pagsasanay, ngunit pinilit niyang sumali. Kaya sinimulan niya ang pagsasanay, at pagkatapos ng unang araw, siya ay ganap na pagod, at iniisip ni Sig na hindi siya tatagal ng 3 araw. Ngunit nakarating siya sa ika-10 araw, at humanga si Sig sa kanyang katatagan. Nagsasanay sila gamit ang isang higanteng bola, at kapag turn na ni Noir, pinipigilan niya ito. Ngunit nabali nito ang kanyang braso. Sinabihan siya ni Sig na huwag niyang ibababa ang kanyang espada, dahil hindi siya hihintayin ng kanyang mga kaaway, kaya binawi niya ito, at hindi makapaniwala si Sig na talagang bumabangon siya, sa pag-aakalang nagpapakita siya ng pangako. Nakikita namin si Noir na nagtatanong sa kanya tungkol sa pagkuha ng kanyang kakayahan, ngunit binanggit niya na hindi ito isang bagay na maaari niyang pagpasyahan, kaya hiniling ni Noir na makita ang isa sa kanyang mga kasanayan. Kaya't lumabas sila sa bakuran, at binuhat ni Sig ang mga dahon, pinutol ang lahat sa isang iglap. Humanga si Noir, at naisip ni Sig na malamang na hindi niya makita ang nangyari, ngunit sinimulang kopyahin ni Noir ang kanyang nakita, at nabigla si Sig, sa pag-aakalang mayroon si Noir kung ano ang kinakailangan upang maging mas malakas kaysa sa kanya. Pagkaraan ng 2 buwan, madaling natalo ni Noir ang higanteng bola, ngunit nagtataka si Sig kung bakit hindi siya natuto ng isang kasanayan. Pagkaraan ng 3 buwan, sinabi sa kanya ni Sig na walang saysay na magpatuloy, ngunit iminumungkahi niya na subukan niya ang ibang paaralan, sa pag-aakalang maaaring nababagay siya sa ibang landas. Kaya pumunta siya upang magsanay kasama si Dandelion, na nag-iisip na siya ay mukhang napakaliit at mahina para maging isang mandirigma, ngunit dahil siya ay inirerekomenda ni Sig, nagpa siya si Dandelion na bigyan siya ng pagkakataon. Sinabi niya kay Noir na ang pagiging isang mandirigma ay nangangahulugan ng pagiging kalasag ng partido, kaya nakikita namin na sinasanay nila ang kanilang pagtitiis gamit ang mga bato. Hanga ang Dandelion kapag tumagal ng 2 buwan ang Noir, ngunit may isang aksidente na nagdulot ng pagbagsak ng malaking bunganga. Iniligtas ni Dandelion si Noir sa tamang oras, ngunit nakita niyang walang takot siya. Iniisip na siya ang magiging pinakamalakas na kalasag kung matututo lang siya ng isang kasanayan. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, sinabi sa kanya ni Dandelion na dapat niyang subukan ang iba pa, kaya pumunta siya sa archery school upang magsanay kasama si Mia. Iniisip niya ang tungkol sa pag-alis sa kanya, sasabihin sa kanya na maghagis ng bato sa isang malayong target, ngunit agad niya itong nataman, kaya hindi niya ito matanggihan, at sinimulan niya ang kanyang pagsasanay, ngunit agad niyang sinira ang kanyang busog dahil siya ay masyadong malakas. Kaya hinahayaan siya ni Mia na gamitin ang kanyang personal na busog, ngunit sinisira rin niya ito, at sa halip ay pinagbabato niya ito. Nagtataka siya kung paano siya naging napakahusay sa pagbato, kaya binanggit niya na dati siyang manghuli ng mga ibon kasama nila, at laking gulat niya nang malaman niyang nangangaso siya ng Thunderhawks, dahil kahit ang mga bihasang mangangaso ay nahihirapang manghuli sa kanila. Pagkaraan ng 3 buwan, sinabihan siya ni Mia na umalis, at binanggit niya na wala siyang natutunan,
ngunit napapansin niya kung gaano kahusay ang paghagis niya gaya ng anumang busog. Sumunod na nagsasanay si Noir kasama si Garo, at nagsasanay siya ng kanyang palihim. Nagpapatuloy sila sa pagdaan sa isang nakulong na koridor, at habang sinusubukan ng iba na tuklasin ang mga bitag, tumakbo lang si Noir, na nagtitrigger ng lahat ng mga bitag, ngunit nagagawa niyang pigilin at harapin ang lahat ng mga pag-atake. Si Garo ay humanga, ngunit sinabi rin niya na hindi niya nakuha ang punto ng ehersisyo. Sa pagtatapos ng 3 buwan, sinabi sa kanya ni Garo na wala siyang hinaharap bilang isang especially iya, ngunit sa palagay niya ay kamangha-mangha ang kanyang tibay at tibay. Sumunod na nakipagkita si Noir kay Ocon, ngunit nagpupumilit siyang matuto ng anumang mahika, gaya ng binanggit ni Ocon na tila walang mana na dumadaloy sa kanyang katawan. Iminungkahi niya na ang tanging pag-asa ay ang paggamit ng Mana Resonance Room, at si Noir ay nasa sabik na subukan ito. Ngunit binalaan siya ni Ocon na lumabas kung ito ay masyadong matindi. Pagkaraan ng ilang araw, sinabi kay Ocon na nasa kwarto pa rin si Noir, kaya nagpanik siya. Sa pag-aakalang maaari niya itong patayin, dahil kapansin-pansing pinalalakas nito ang pakiramdam ng isang tao, ngunit kapag tiningnan niya si Noir, siya ay ganap na maayos, at pinalayas niya ito, na sinasabi sa kanya na sa tingin niya ay malapit na siya sa isang pambihirang tagumpay, ngunit pagkatapos ng 3 buwan, natutunan lamang niya ang maliit na apoy. Sinusubukan ni Ocon na aliwin siya, ngunit gumawa si Noir ng pangalawang apoy, at hindi makapaniwala si Ocon na kaya niyang mag-double cast, dahil inabot siya ng 50 taon upang magawa ito. Sa pag-aakalang si Noir ay maaaring ang pinakadakilang salamangkero sa kasaysayan kung siya lang nagkaroon ng higit na talento. Susunod na pinuntahan ni Noir si Shane, ngunit sinabi sa kanya na hindi siya maaaring sumali, dahil ang mga tao lamang na sumailalim sa seremonya ng pagpapala ang maaaring magsanay doon, ngunit tumanggi si Noir na umalis. Kaya't naghihintay siya sa pinto ng ilang araw, at hindi makapaniwala si Shane na hindi talaga siya aalis. Pagkaraan ng higit pang mga araw, bumagsak si Noir, ngunit nahuli siya ni Shane, na sinasabi sa kanya na maaari niyang matutunan ang mga pangunahing kaalaman, ngunit hindi niya magagarantiya na matututo siya ng isang kasanayan. Pagkalipas ng 3 buwan, nagawa ni Noir na gumamit ng low heel, ngunit alam niyang hindi ito itinuturing na sapat na kapakipakinabang upang makilala bilang isang adventurer. Binanggit ni Shane na kahit na ito ay isang mababang pagpapagaling lamang, ang kakayahang gumamit ng healing magic na walang pagpapala ay isang himala sa sarili nito, ngunit siya ay umalis pa rin ng depresyon. Pagkatapos noon, nabalitaan ng mga soberanya na nawala si Noir, ngunit sa tingin ni Mia ay sapat na ang kanyang lakas para pangalagaan ang kanyang sarili. Iniisip ni Shane na mayroon siyang pambihirang potensyal, iniisip na dapat nila siyang alagaan, at nagulat si Dandel na lahat sila ay may parehong opinyon sa kanya. Iniisip ni Shane na dapat silang lahat sanayin siya ng sama-sama, at lahat sila ay sumasang-ayon, kaya nakita namin na gusto nilang hanapin siya. Sa kasalukuyan, binibigyan ni Noir ang Panginoon ng kanyang tanda, at natutuwa silang pareho silang okay. Binanggit ng Master na kailangan ng construction boss ng tulong sa paglilinis ng mga durog na bato, at si Noir ay masaya na tumulong. Kaya't nakita namin siyang itinapon ang mga durog na bato, at pinasalamatan siya ng ibang mga lalaki sa kanyang tulong. Iniisip niya ang lahat ng nangyari, iniisip na nakakabaliw ang araw na iyon, ngunit nagugutom siya at iniisip niyang dapat na siyang magpahinga, ngunit alam niyang hindi siya maaaring huminto. Samantala, nakikita natin ang hari kasama si Rain, at ibinunyag niya na si Mithra ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena ng digmaan, na binanggit ang mataas na kadalisayan ng mga bato ng mana na sila lang ang may access. Kaya naisip ni Rain na marami pang problema sa hinaharap. Ngunit natutuwa ang hari na mayroon silang mga tao na maaasahan ng bansa, lalo na dahil mayroon silang Noir. Namigay si Lin ng pagkain sa mga tao, at nagmamadali siyang lumapit kay Noir, pinasalamatan siya sa lahat. Narinig niya ang pag-ungol ng tiyan nito, kaya binigyan niya ito ng pagkain, at sinabihan siyang huwag mag-overwork sa sarili. Kumakain siya sa pag-iisip tungkol sa lahat ng tumulong sa kanya, at muli siyang nasiglang magpatuloy. Ipinagmamalaki niyang nagawa niyang maging isang adventurer, tulad ng mga mula sa mga librong babasahin sa kanya ng kanyang ama, at determinado siyang ipagpatuloy ang kanyang makakaya. Sinabihan siya ng isa sa mga lalaki na lumipat sa susunod na lugar, ngunit ang bell tower ay biglang gumuho, bumagsak sa lalaki, ngunit si Noir ay sumugod at hinarang ito, ipinadala ito sa kanyang kariton.